Masama ang antingerong ito, Kara. Siya ang pumatay si tatay ko. Ngayon, kami naman ng nanay ko ang bala ko ng patayin. Ano? Ay, ang sama naman pala niya. Sige, tutulong kami ni Kara sa'yo, Eli. Nga, ginagalit ako ng antingerong yun Ipaghihiganti natin ng tatay mo, Eli. Maraming salamat, Tara. Kara, sila ba ang tutulong sa atin, Eli? Kaidaran lang naman natin sila. Mina, sina Dara at Kara. Siya nga pala, si Mina, kaibigan ko. Hello, Mina. Merienda muna kayo o kamalayo ang pinanggalingan niyo Aling milagring, biskwit at soft drinks nga po. Dalawa. O eto na, Dara Kaya kumain muna kayo bago umuwi, Eli. Susunod na lang kami ni Dara mamaya. Sige, salamat, Kara. Dara. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng bata na nagngangalang Eli. Si Eli po ay nasa edad 11 at pinanganak na may kapansanan. Isa lang po ang paa nito, kaya naman tampulan ito ng tukso sa kanilang paaralan. Ngunit ganoon pa man ay hindi naman ito pinapansin ni Eli at sa halip ay nakatuon ng atensyon nito sa kanyang pag-aaral. Kaya naman matataas ang nakukuha nitong grado. Ang kanilang hanap buhay ay pagtitinda ng mga gulay at mga rikado sa kanilang pwesto sa palengke. Wala na ring ama si Eli dahil namatay ito sa sakit sa atay, dala ng labis na pag-iinom. Kaya naman, ang kanyang nanay Narda na lamang nito ang mag-isang bumubuhay sa kanya. Minsan ay katuwang din naman nila ang kanyang lola naning sa palengke para magbantay kapag may ginagawa ang kanyang nanay Narda. Nagpapasalamat pa umano ang lola naning ni Eli na nawala na ang kanyang amang Lasenggo dahil palagi na lang itong nananakit at kinukuha pa ang benta ng kanilang paninda. Kaya naman, naging magaan pa kina Narda nang mawala na nga ito. O anak, mag-iingat ka ha. Etong baon mo. Salamat po, Nay. Luma na pala ang saklay mo anak. Hayaan mo. Pag nakaipon ng nanay, ibibili kita ng bago. Ayos lang po, Nay. Nagagamit pa naman po. Nagagamit nga pero alam kong nahihirapan ka na dyan anak. Ayan nga panay tali na ng goma yan. Kaya konting tiis na lang anak ha. Baka sa susunod na buwan, makabili na tayo ng bago. Ayos lang po, Nay. Unahin niyo na po muna yung ibang pagkagastusin natin. Tsaka na po ito pag marami na po tayong pera. Niyakap naman at hinalikan sa noon ni Narda ang anak na si Eli dahil napakabait nitong bata. Matapos makapagpaalam ay lumakad na ito patungo sa kanilang paaralan na nasa mahigit 1 kilometro din ang layo mula sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Eli ay tinawag naman siya ng isa niyang kababata na si Romina o mas kilala sa kanyang palayaw na Mina. Si Mina ay masasabi mong maldita at suplada pero may mabuti itong puso at mabait. Yun nga lang ay may pagkapilya ding bata dahil hindi ito nabibigyang pansin sa kanilang bahay. Dahil nga wala palagi ang mga magulang nito. Sandali, Eli Pilar. Sabay tayo pumunta ng paaralan. Sige, Mina. Pero sigurado ka, mabagal ako maglakad. Syempre, Pilay ka Kaya mabagal ka talaga. Ganito man magsalita si Mina ay magkaibigan pa rin sila ni Eli. Dahil si Mina ang tagapagtanggol nito sa kanilang paaralan kapag may nanunukso kay Eli. Dahil takot ang kanilang mga kamag-aral kay Mina. Sige, ikaw ang bahala. May bawa na akong pritong baboy dito. Sabay tayong kumain mamaya, Pilay At alam ko naman nagkulay na naman ang ulam mo. Sige, Mina, pero pwede bang huwag mo na akong tawagang Pilay? Ilay na lang. Pilay ka naman talaga. Pero sige, Ilay Pilay na lang tatawag ko sa'yo. Sige, bahala ka ng Aminang bingi. Anong sabi mo, Pilay? Ang sabi ko, bingi ka. Akala ko, bungi ang sabi mo Sabay tawa ng dalawa habang naglalakad patungo sa kanilang paaralan. Pagdating ng dalawa sa kanilang silid ay naupo na sila at ilang sandali lang ay nag-umpisa ng kanilang klase at kagaya ng dati ay si Eli ang nangunguna dito. Ang bawat pagsusulit na ibinibigay sa kanila ay palaging perfect ang nakukuha nitong score. Mga bata, tingnan nyo. 100 na naman ang score ng kaklase niyong si Elanie. Dapat gayahin niyo siya ha. Palagi siya nag-aaral ng mabuti
Nagwika naman ang isang kaklase nila na si Linda na papaano umano nila gagayahin si Eli, pilay ito. Sabay tawa ng iba nilang mga kamag-aral. Pero bigla ding nagsalita si Mina para ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Pilay nga si Eli, pero matalino. Hindi kagaya mo, Linda, na palaging bagsak. Kung makapagsalita ka naman sa akin, ikaw din naman, Mina. Bagsak ka din naman. Ano? Naka 50 kaya ako. Ikaw, 49 na lang. Kaya ikaw ang bagsak at hindi ako. Ang yabang mo naman, basta ang awa ka lang din naman Mina, tama na. Pabayaan mo na lang siya. Hindi, gusto yata nito ng away Hindi ko to talaga atrasan. Ano, gusto mo? Sa labas na lang tayo? Sinaway naman sila ng kanilang guro na tama na umano yon. Linda? Rumina? Tama na yan. Nandito ako sa harap nyo. Siya naman po ang naana, ma'am. Akala mo matalino? Bagsak ko naman. Aabangan kita sa labas mamaya. Huwag na, Mina. Tama na. Tama na, Rumina, ha? At ikaw naman, Linda. Hindi maganda na sinasabihan mo ng ganyan ng kaklase mo. Humingi ka ng tawad. Ayoko nga. Totoo naman na pilay si Eli. Pabayaan niya na po, ma'am. Ayos lang naman po. Totoo naman po talagang sinasabi niya. Aangal pa sana si Mina pero hinawakan na ito ni Eli at sinabing hayaan na umano para hindi na lumaki pa ang gulo. Kaya naman binigyan na lamang ng warning ng kanilang guro si Linda at sinabi na kapag inulit niya pa yon ay ipapatawag na nito ang kanyang mga magulang. Nang matapos na ang kanilang pang-umagang klase ay lumabas na ng silid sina Eli at Mina. Aabangan pa sana ni Mina si Linda pero hinila na ito ni Eli at sinabi na hayaan na. Palagi ka na lang tinutokso ng Eli. Hayaan mo na, Mina. Ikaw nga din, tinutokso ako magkaibigan naman tayo. Siya naman na hindi. Kahit na, tara na, Mina. Kumain na tayo. Sige na nga. Umalis na nga ang dalawa. At pagkaalis ay saka lamang lumabas si Linda. Dahil takot din ito kay Mina. Naupo na ang dalawa sa kanilang pwesto para kumain. Eli, pilay. Itong ulam ko, Ati tayo. Huwag mo na kasi akong tawagin na ganyan, Mina. Baka dahil dun, ginagaya ka ng iba na tinatawag akong pilay. Siguro nga, no? Sige, Eli. Yun na nga lang itatawag ko sa'yo. Sige, salamat, Mina. Tara, kain na tayo. Itong ulam ko, ginasang talong. Sabi na, gulay na naman ang ulam mo, Pero gusto ko yan at paborito ko ang talong. Kaya pahingi ako, Sige, kuha ka lang dyan, Mina. Eto, kuha ka dito. Dinamayan ko kasi ang dala ng pritong baboy. Sige, salamat. Habang kumakain nga sila, ay inilagay naman ni Eli ang saklay nito sa gilid niya. At dito na nga napansin ni Mina na sira na ito at tinatalian na lamang ng goma. Sira na pala ang saklay mo, Eli, Mina, tinalian ko nga yun ng goma, Wala pa kasi kaming pambili. Parang delikado na yan, Teka, magkano ba yan? Mahal yan, Mina. Kaya nag-iipon pa si inay. Ganun ba? Saan naman yung nakakabili niyan? Sa bayan, Mina, may nakita nga kami din ni nanay nung nakaraan. Kaso, ang mahal. Ganun ba? Sige, puntahan natin mamaya. Bakit? Anong gagawin natin dun, Mina? Titingnan ko lang. Hindi ba? Pupunta ka din sa pwesto ng nanay mo mamaya? Oo, magbabantay ako ron. Di sasama ako. Wala naman akong gagawin sa bahay namin. Kaya nang matapos nga silang kumain, ay bumalik na sila sa kanilang silid-aralan. Lumipas ang ilang oras, ay uwian na nila. Kaya naman, lumakad na muli sina Eli at Mina. Sigurado ka ba na hindi ka hahanapin sa inyo? Hindi, wala naman din ang nanay at tatay ko. Yung tiyahin ko lang ang andun, masungit pa, palaging kalit, kaya ayaw kong pumirmi dun Tsaka wala naman tayong pasok bukas. Ganun ba? Kaya pala hindi ka pumipirmi dun sa inyo? At kaya pala minsan, masungit ka, mana ka pala sa tiyahin mo. Ano ka, Eli? Hindi kaya. Kahit bugnutin ako, mabait naman ako, hindi kagaya ng tiyahin ko na masungit palagi. Oo nga, akala ng iba, masama ugali mo, pero ang totoo, ang bait mo, Mina. Pabayaan mo sila,
Wala naman akong pakaalam sa isipin nila eh. Sige, tara na. Lumakad na nga sila papunta ng palengke kung nasaan ang pwesto ng tindahan nila Eli. At dito nga dumaan sila sa parang butika. At may nakadisplay nga na saklay roon. Ayan, Mina oh. Yan ang balak namin bilhin ni nanay pag may pera na kami. Ganun ba? Parang pangat naman yan, Eli. At saka parang luma na. Ayos na yan, Mina. Kaysa naman dito sa saklay ko. Ay sa bagay. Tara na, Eli. Lumakad na nga ang dalawa patungo sa pwesto nila Eli. Andito na po ako na. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, kasama mo pala si Mina? Magandang hapon po, Aling Narda. Tatambay po ako dito sa inyo, ha? Ano? Tatambay ka? Hindi ka ba hanapin sa inyo? Hindi po. Wala naman din palagi ang nanay at tatay ko, eh. At saka ayokong makita palagi ang tiya kong masungit. Lingid pala sa kaalaman ni Mina ay naroon na sa likod niya ang kanyang tiya dahil namamalengke ito. Ano? Masungit? Ha, Mina? Tia Rosenda, bakit po kayo naririto? Syempre, bibili ako ng mga ricado at wala na tayong mga ricado doon. At namalengke na din ako ng uulamin natin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tumatambay po ako dito. Wala naman po akong gagawin dun sa bahay natin. Kasi naman pagagalitan nyo na naman ako ron. Paano hindi ka pagagalitan? Ang kulit mo, pasaway ka palagi. Akalain nyo ba naman na nilagyan ng iodized salt yung lagay ng asukal? Kaya pa ang pait-pait nung nagtimpla ko ng kape? Asin pala yun, imbes na asukal? Hindi ko naman yung sinasadya, tiya. Hindi ko kasi nabasa ang nakasulat na asukal eh. Ay nako, magrarason ka pa talaga ha? Total nandito ka na din naman. Sumama ka na lang sa akin pa uwi. Ayoko nga, kakarating ka lang dito eh. Mabuti pa, Mina, sumama ka na sa tia Rosenda mo. Gagabayin pa kasi kami dito ng nanay. Oo nga, Mina. Bukas ka na lang tumambay dito kung gusto mo. At Sabado, wala naman kayong pasok. Oo nga, kaya sige na. Halika na, Mina. Sa isang kondisyon, tiya. At ano naman yun? Binulungan naman ni Mina ang tiyahin nito at napatingin ito kay Eli. O sige, tara na. Talaga, tiya ha? Oo, dadaanan nga natin. O Narda, pabili nga muna ako ng mga ricado. Bumili na nga ng mga ricado si Rosenda at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa mag-ina. Paalam, Ilay-pilay. Bukas silang ulit ha. Sige, Minang Bingi. Alam mo anak, natutuwa ako kay Mina. Kasi ang bait niya sa'yo. Apo, Nay, mabait po talaga si Mina. Kahit nga po mayaman sila, hindi siya matapobre. Para nga siyang tambay eh. At siya po ang palaging nagtatanggol sa akin sa paaralan pag may nangaaway sa akin. Lalo na kapag may tumatawag sa akin na pilay, si Mina ang nauunang nagagalit. Ganun ba? Mabuti naman at may tagapagtanggol ka anak. Apo, Nay, pero hindi ko naman po pinapatuloy ng mga nanunukso sa akin. Tama yun anak, hayaan mo lang sila. Basta hindi ka nila sinasaktan. Apo, nga po ang ginagawa ko, Nay. Natuwa naman si Narda dahil sa bait ng kanyang anak. Kaya nagtinda na ang mag-ina. Nang sumapit na nga ang gabi at wala nang masyadong tao, ay nagsara na din sila para umuwi dahil may kalayuan din ang bahay nila mula sa palengke kung nasaan ang kanilang pwesto. Habang naglalakad ang mag-ina pa uwi at tinatahak ang madilim na daan, papunta sa bahay nila, ay bigla sila na nakarinig ng huni ng isang tiktik. Nanay, may tiktik. Oo anak, naririnig ko. Pero huwag kang matakot, humawa ka sa akin. Hinawakan nga ni Narda ang kamay ni Eli at tuloy ang mag-ina sa paglalakad. Sige pa rin naman sa paghuni ang tiktik na tila sumusunod sa kanila. Kaya naman, nagsalita na si Narda. Ano bang gusto mo? Ba't mo kami sinusundan? Kilala ka namin, kaya huwag mo sana kaming takutin ng anak ko. Pagkatapos magwika ni Narda, ay tila nawala ang huni ng tiktik. At habang naglalakad sila, ay may nakasalubong silang matanda. At ito ay si Aling Matilda, na kilalang aswang sa lugar at kanila din na kapitbahay. Kaya naman napahinto si Narda at inilabas ang dalang asin at ang dalang luya. Aling Matilda naman,
Pati ba naman kami ng anak ko tataluhin niyo pa? Kapit-bahay niyo ho kami ah. Mamili naman ho kayo ng bibigtamahin. Hindi po namin kayo inaano ah. Hindi kayo ang tinatakot ko, Narda ah, kundi ang nakasunod sa inyo ah. Kaya umuwi na kayo mag-ina ah. Nagulat naman si Narda sa sinabi ni Aling Matilda. Kaya lumingon ito at may nakita nga itong dalawang anino na bigla na lamang nagtago sa mga puno. Kaya naman, mabilis na naglakad na ang mag-ina. Bilisan mo anak, tayo na. Maraming salamat ho Aling Matilda, pasensya na ho. Hindi naman nagsalita ang matanda, pero tumango ito kaya dumiretso na ang mag-ina at nilampasan na nila si Aling Matilda. Hindi pa man sila nakakalayo ay may narinig na silang sigaw ng dalawang lalaki na humihingi ng saklolo at tila takot na takot ang mga ito. Kaya naman, nagkatingin na ng mag-ina. At bago sila nakarating sa kanilang bahay, ay dumaan muli ang huni ng tiktik sa kanila. At dito ay nagpasalamat si Narda. Maraming salamat ho Aling Matilda. Pasensya na ho ulit. Nanay, sino ba yung sumusunod sa atin na dalawang lalaki? Hindi ko din alam anak. Siguro may balak tayong pagnakawan. Mabuti na lang tinakot ng kapitbahay nating aswang. Nga po, Nay. Salamat kay Alang Matilda. Tinulungan niya po tayo. Pumasok na ng bahay ang mag-ina at naghanda ng kanilang hapunan. At habang kumakain ay nag-uusap sila. Nanay, may mabait palang aswang no? Oo anak. Ang iba kasi, hindi nila gusto na maging aswang. Pero nayanggaw lamang sila. At ang iba naman napilitan lang pasahan ng pagiging aswang ng mga magulang nila. Tsaka, tao pa rin naman sila anak. At kagaya ng mga tao, may mabubuti at may masasama. Oo nga po, Nay. Tulad po na Aling Matilda. Pero Ilay anak, huwag ka pa rin magtitiwala kay Aling Matilda ha. Mas mabuti ng kasundo natin siya, pero huwag ka lang maglalalapit sa kanya ng husto. Aswang pa rin yun. Apo, Nay. O siya anak, kumain ka na para naman makapagpahinga ka na rin. Kumain na nga ang mag-ina at pagkatapos ay nagpahinga na. Kinabukasan ay maaga silang gumising at nag-agahan dahil maaga silang magbubukas ng kanilang pwesto. Dahil nga araw ng Sabado at maraming tao. Matapos makapagagahan ay lumakad na sina Ilay at Narda at pagdating ng mag-ina sa kanilang pwesto ay andun na rin ang lola ni Ilay na si Lola Naning na nagbukas ng kanilang pwesto at nagbabantay na. Magandang umaga po, Lola Naning. Magandang umaga Hunay. Magandang umaga din sa inyo Narda, Ilay, Apo. Kanina pa ho ba kayo Nay? Hindi naman, nauna lang ako sa inyo ng konti. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Matilda ang nangyari kagabi nang dumaan siya dito kanina lang habang nagbubukas ako ng tindahan. Ano ho? Dumaan ho dito si Aling Matilda? Oo anak, sinabi niya sa akin, mag-iingat daw kayo. Mukhang may balak ang masama sa inyo mga lalaking sumusunod sa inyo kagabi. Kaya mas maiging wag na kayo magpapagabi pa. O kaya ay ako na magsasara nito tuwing gabi at umuwi na kayo ng mas maaga. Sino naman ho ang mga lalaking yon? At bakit naman kami pagbabalakan ng masama, Nay? Hindi ko din alam, Narda. Siguro, isa sa pinagkakautangan ng asawa mo dati at hindi niya nabayaran. Marami po bang kaaway si tatay dati, Nay? Oo anak, marami kasing utang ng tatay mo. Nalulong kasi sa sugal yun. Pasensya ka na po, pero sa totoo lang, walang kwentang tao ang tatay mo. Nay naman, hayaan niyo na ho. Patay na nga ho yung tao, hindi ba? Hindi na muli nagsalita pa si Lola Naning at ayaw na din niyang pag-usapan yon. Kaya naman, nagtinda na nga lamang sila. Nay, kayo ho munang bahala dito. Bibili lang ho ako ng mga dagdag na paninda nating ricado sa bagsakan. Sasamahan na kita Narda. Bumili na tayo ng bawang, luya, tsaka sibuyas. At yun ang mabenta. Kaya na naman ni Ilay dito. Apo, Nay, isama niyo na po si Lola para hindi po kayo mahirapan. Mabibigit po yung mga sako ng bawang, sibuyas at luya. O sige anak, ikaw na munang bahala dito Apo, Nay, ako po ang bahala. Huwag po kayo mag-alala. Lumakad na nga sila Narda at Lola Naning para bumili ng dagdag nilang panindang mga ricado sa bagsakan. Kaya naman, naiwan si Ilay mag-isa sa kanilang pwesto. Maya-maya ay may lumapit na ginang kasama ng isang batang babae. Nakaidaran lamang din ni Ilay. Magandang umaga. Bata, ikaw lang ba dito? Magandang umaga din po. Wala po, umalis po ang nanay at lola ko, Ali. May binili lang po.
Kaya ako lang po mag-isa dito ngayon. Ganun ba? Ang sipag mo naman. Hindi kagaya ng pamangkin kong to. Ang tamad-tamad. Pabili nga ako ng mga Ricardo. Sige po, Ale. Suki po ba kayo ni nanay dito? Oo, pero ngayon lang kita nakita ha. Anong pangalan mo? Elanie po ang pangalan ko. Pero Ilay na lang po. Ah, Ilay. Ako nga pala si Bebang. Tawagin mo na lang akong Tia Bebang. Ito naman ang pamangkin kong si Wana. Hello sa Iwana. Hello din sa Ilay. Ang sipag mo naman kahit pilay ka. Oo nga, kahit may kapansanan nitong si Ilay ay masipag. Hindi kagaya mo, Wanang tamad. Anong magagawa ko, Tia Bebang? Talagang nakakatamad eh. Tsaka ayaw ko nga sanang sumama sa inyo. Pinasama lang ako ng nanay kong masama ugali. Hay nakong bata ka. Tulungan mo na nga lang kami ni Ilay mamili ng mga Ricardo dyan. Marami po ba ang bibilhin niyo po, Ali? Oo, Ilay. Magpipiesta kasi sa amin sa susunod na araw. Kaya namalengke na ako ng mga gagamitin namin. Siya nga pala, sabihin mo sa nanay mo ha, na pumunta kayo doon sa susunod na araw sa bahay. At makipiesta. Alam na naman niya ang lugar namin. Nga, Ilay. Pumunta ka doon. Maraming pagkain doon. At masarap magluto itong si Tia Bebang. Hindi kagaya ng nanay kong masama ugali. Sige, Wana. Sasabihin ko si Nanay Narda ko. Pero bakit yun ang tawag mo sa nanay mo, Wana? Naku, Ilay, wag mong intindihin yan. Ganyan lang kasi sila maglambingan ng nanay niya. Pero ang totoo, mahal na mahal naman nila ang isa't isa. Mabait din naman itong si Wana. Pilya at tamad nga lang minsan. Ganun po ba, Tia Bebang? Pareho lang pala kami ni Wana. Mahal na mahal ko din ang nanay ko. Habang namimili naman sila ng mga Ricardo, ay may nakitang batang si Wana sa mga tumpok ng luya. Kaya naman kinuha niya ito at nang makuha ay napangiti ito. Matcha ito ah. Teka, Ilay oh. Ilagay mo na lang dito, Wana, nang mabilang natin lahat mamaya. Hindi, sa ito, kunin mo at wag mong iwawala. Ilagay mo sa balsa mo, Ilay. Bakit, Wana? Basta, gawin mo na lang, Ilay, at tingnan mo na lang mamaya sa bahay nyo. Dahil abala ay kinuha na lamang ni Ilay ang maliit na luya na bigay ng batang si Wana at inilagay ngayon sa kanyang bulsa. Ano po, Tia Bebang? Hindi pa po ba kayo tapos dyan? Hindi pa, sandali lang. Ang tagal niyo naman po. Tulungan mo kaya ako para mapabilis tayo. Nakakatamad po. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Bebang at napapangiti na lamang din si Ilay. Dahil sa batang si Wana at dahil nga napakatamad nito. Makalipas ang ilang sandali, natapos na sila sa pamimili ng mga Ricardo. Oh, Ilay, eto ang bayad namin. Salamat. Huwag mong kakalimutan na sabihin sa Nanay Narda mo na pumunta sa fiesta namin ha. Sa Makalawa. Sige po, Tia Bebang. Salamat po. Paano, Ilay? Pumunta ka ha. Papakilala kita sa mga kaibigan kong sina Bebeng at Nana. Pupunta din sila eh. Sige, Wana. Salamat. Nagpaalam na nga sina Aling Bebang at Wana kay Ilay at umalis na. Pero ilang sandali lang ay dumating na naman si Mina at may dala ito na nakabalot pa sa dyaryo. Magandang umaga, Ilay Pilay. Ay, ikaw pala, Mina. Magandang umaga din sa'yo. Eto, Ilay oh. Para sa'yo. Ano naman to, Mina? Di buksan mo. Binuksan nga ni Ilay yon at nanlaki ang mga mata nito nang makita na bagong saklay yon. Saklay to, Mina? Akin ba to? Malamang. Alam namang sa akin yan. Hindi naman ako, Pilay. Niyakap naman ni Ilay si Mina at nagpasalamat ito. Salamat, Mina. Pero totoo ba talagang akin to? Oo, sa'yo yan. Naawa kasi ako sa'yo. Sira na yung saklay mo. Salamat ulit, Mina. Ang ganda. Tsaka diba, mahal to. Siguro. Ayaan mo na. Marami namang pera si Tia Rosenda. Ano? Ang Tia Rosenda mong bumili nito? Oo, sinabi ko sa kanya na pautangan ako at ibawas sa sabaan ka araw-araw. Pero ang sabi niya, wag na, regalo na lang din daw niya sa akin. Tapos regalo ko daw sa'yo. Ang bait pala ng Tia Rosenda mo, Mina. Oo, bait yun. Minsan lang, pero mas madalas. Galit yun. Muli namang niyakap ni Ilay si Mina at muling nagpasalamat sa kaibigan dahil nga sa bigay nito na saklay sa kanya. Itambay mo na ako dito ha. Nagpaalam na naman ako sa tiya kong masungit. Sige, Mina. Kaya silang dalawa ang nagbantay sa kanilang pwesto.
Bili na kayo ng mga Ricardo mga suki na magaganda at mga gwapo. Magaganda pa ang klase nito. Kaya lapit na sa gustong bumili ng mga pangsahog dyan. Mga suki, bili na po kayo sa amin. Bili na po kayo. Maawa na po kayo sa pilay mga ate, Ali, Ginang. Lapit na po kayo dito. Dahil maingay si Mina, ay nakita nga ng mga tao na pilay si Eli. Kaya naman, sa kanila na halos namili ang mga nasa palengke at dinagsa sila ng mga tao. Ang galing mo, Mina. Ang daming mamimili. Syempre, kahit ako Tsaka naawa sila sa'yo. Kaya tingnan mo, marami ang bibili sa inyo. Nga, matutuwa nito si nanay at lola. Pero lingid naman sa kaalaman ng dalawa ay ang mutya na nasa bulsa ni Eli ang may gawa noon. May taglay din kasi itong kakayahan na magtaboy ng malas, kaya naman lumalapit ang swerte. Halos maubos ang kanilang paninda, sa dami nga nang bumili sa kanila. Ang galing natin, Mina. Marami tayong benta. Nga, ang saya pala dito. Hindi nakakabagot, kagaya sa bahay. Dito na lang ako tatambay palagi pag wala tayong pasok. Ilang sandali lang ay dumating na sina Lola, Naning at Narda at nakita nila na halos wala na nga silang paninda. Anak, ano nangyari? Bakit wala na halos tayong paninda? Oh, Mina, andito ka din pala? Magandang araw po, Aling Narda, Lola Naning. Nay, mabutit nandito na po kayo. Naubos po yung paninda natin. Ang dami pong bumili kanina. Ha? Maraming bumili? Apo, nagtawag po kasi kami ng mamimili ni Mina. Kaya ayun, dinagsa kami. Ito po ang benta namin na yun. Ang galing nyo naman, anak. Salamat naman. Makakabili na din tayo ng saklay mo. Ngumiti naman ang dalawa at ito ay pinakita ni Eli ang bago nitong saklay sa kanyang nanay Narda. May bago na po akong saklay, Nay. Ha? Saan mo naman nakuha yan, anak? Bigay po sa akin ni Mina, Nay. Kaya hindi na po tayo kailangan bumili pa. Aling Narda, bigay ko po yan kay Eli. Talaga, Mina? Maraming salamat sa iyo, ah. Niyakap naman ni Narda si Mina para magpasalamat sa bata. Kaya naman, natuwa si Mina dahil matagal na ito na hindi nakakaranas ng yakap. Nakakatuwa naman. Mukhang maraming swerte ang dumating sa atin sa araw na ito. Ano sa palagay mo, Narda? Oo nga, Hunay eh. Maraming salamat po talaga sa Diyos. Siya nga pala, Nay. Dumaan po dito si Tia Bebang. Sukoy niyo daw po siya. Iniimbitahan niya po tayo sa kanila sa Makalawa at piyasa daw po ron. Talaga? Dumaan dito si Aling Bebang? Apo, isama nga po niya ang pamangkin niya eh. Ang sabi, pumunta daw po tayo. Sige, Narda. Ako na lang magbabantay dito sa Makalawa. At nang makapamasyal naman kayo mag-ina, isama niyo na din itong si Mina. Sige, Hunay. Oh, kasama ka, Aling Narda? Oo, Mina. Pero magpaalam ka muna sa inyo, ha? Apo, sige po. Naging maayos at masaya ang pagtitinda nila noong araw na yon dahil bukod sa madami silang benta, ay may bagong saklay pa si Eli na bigay ni Mina. Lumipas ang ilang oras at umuwi na nga sila. Inihatid muna na mag-ina si Mina sa kanilang bahay at saka sila umuwi. Nang nasa bahay na nila sina Eli, ay dito na nakapa ni Eli ang luya na bigay sa kanya ng batang si Juana na nakuha nito sa tumpok ng luya. Dito pala ay napagmasdan ni Eli at dito niya napansin na may maliit itong bilog na kulay pula na nakadikit din sa luya. Ano kaya itong kulay pula na bilog sa may luya? Nagagawa na kumalit ang kulay niya sa luya oh. Pero, ang ganda, hindi kaya ruby ito? Wala kasing alam si Eli sa mga mutya at ang nakikita niyang kulay pulang makinang na bato ay pinagkamalan pa niyang isa sa mamahaling hiyas na ruby. Kaya naman, ipinakita niya ito sa nanay niya. Nanay, tinan niyo po oh. Ang alin anak? Ito pong luya. Ha? Bakit? Ano namang meron sa luya na yan? May nakadikit po na bato na kulay pula, Nay. Nagiging pala din ng ibang parte ng luya. Wala naman anak ah. Ordinaryong luya lang naman yan. Nagtaka naman si Eli dahil hindi ito nakikita ng kanyang nanay Narda. Naku anak ha, baka gutom lang yan. Sandali nga lang at kakain na tayo. Hindi na naman ipinilit ni Eli sa kanyang nanay at itinago na lamang ulit ang luya sa kanyang bulsa. Ilang sandali ang lumipas ay kumain na sila.
Pagkatapos ay pumasok na sa silid nito si Eli. Bakit kaya hindi nakakita ni nanay itong bato? Pero hindi bali na nga, itatago ko na lang. Ang ganda eh. Tsaka hindi ko na lang kukunin ang bato sa luya at pang protection ka din ito. Lingid sa kaalaman ni Eli ay may mutya na siyang taglay. Lumipas ang araw ng Lunes at araw na kung saan makikipiesta sa lugar nila Aling Bebang. Wala kasing pasok at holiday yon, kaya naman tumungo na sila sa baryo nila Aling Bebang para makifiesta. Nang makarating na nga sila, ay agad naman sila na inasikaso ni Aling Bebang. Narda, Eli, mabuti nakapunta kayo. Hali kayo, pasok. Magandang umaga po Aling Bebang. Kasama po namin ang kaklase ko po na si Mina. Sige, mabuti naman at nakapunta kayo. Halina kayo na makakain na. Huwag kayo mahihiya ah. Pumasok at naupo na nga sa mesa sina Narda, Eli at Mina. Pagkatapos ay kumuha na sila ng pagkain. Nakita naman ni Eli si Juana, kaya naman binati niya ito. Magandang araw, Wana. Eli, mabutit nakapunta kayo. Wana, isama ko ang nanay Narda ko at ang kaibigan kong si Mina. Hello, Mina. Hello po, Aling Narda. Sayang at hindi nakapunta sina Bebing at Nana dito, Eli. Masaya sana kung andito sila at maglalaro tayo. Ganun ba? Sayang naman, Wana. Oo nga eh. Kuha na kayo ng pagkain. Ayun, may lechon din po din, Aling Narda. Huwag po kayong maya ha. Tsaka huwag po kayong kumuha ng adobo kasi ang nanay Berta ko ang nagluto niyan. Hindi yan po masarap. Anong hindi masarap, Juana? Naku, pasensya na kayo sa anak kong ito ah. Halika na nga dito, Juana. Sige, Eli. Mina, Aling Narda, kain lang po kayo dyan. Kasi yung adobo, pangit po ang lasa. Anong pangit ang lasa? Sinisiraan mo pang luto ko ah. Hinila na nga ni Berta ang anak na si Juana papalayo. Kaya natawa naman sina Narda, Mina at Eli dahil sa kakulitan nito. Kumuha na sila ng pagkain at bumalik sa kanilang mesa para kumain. Wala naman naging problema at naging masaya naman ang lahat. Inasikaso naman sila ni Aling Bebang, kaya naman nagpasalamat sila sa pag-imbita nito sa kanila. Lumipas pa nga mga oras sa hapon na, kaya nagpaalam na sila para umuwi. Pero bago sila umuwi, ay lumapit muna si Juana kay Eli. Ano, Eli? Nakita mo ba ang matcha ng luya? Oo, matcha? Ano yun, Wana? Yung ibinigay ko sa'yo na luya, di ba may kulay pulang bato ron? Matcha yun, Eli? Talaga? Matcha yun? Para sa naman yun, Wana. Nagbibigay ng swerte sa'yo, Eli, kaya hindi lang yun ang gamit nun. Kaya mo ring manggamot at lumaban sa mga kampo ng dilim. Ano? Paano naman, Wana? Ipalay nga ako, hindi ba? Matcha mo, Eli? Kumurot ka din ng konti sa luya na kinakapitan ng matcha. Tapos ilagay mo sa tubig o kaya ay salangis ang nakurit mong luya at ipahid o ipainom sa gusto mong gamutin. Tapos kung may aswang, ganun din ang gagawin mo, Eli. Kumurot ka at ilagay mo sa bibig mo at makakalaban ka na sa mga aswang. Talaga, Wana? Paano mo naman nalaman na matcha nga ito? At saka paano kung naubos na yung luya na kinakapitan ng pulang bato? Ay di kumuha ka lang ulit ng luya, Eli. At idikit mo ang matcha dun sa luya at kakalat ulit ang bisa niya. Ganun lang. At saka, kaya alam ko ang mga bagay na yan kasi ako si Juanang Albularia. Ano? Albularia ka? Magkasing edad lang naman tayo ah. Eli, Albularia ako. May matcha nga rin ako. Kaso, nasira na eh. Pero maghahanap ulit ako ng bagong matcha. Bakit mo pa binigay sa akin, Juana? Pinaghahanap ka rin pala ng matcha. Kasi, ikaw ang pinili ng matcha, Eli. Nararamdaman ko kasi yun eh. Akin na, papakita ko na sa'yo kung bakit. Inilabas ni Eli ang matcha ng luya at ibinigay naman yon kay Juana. Nang kunin ni Juana ay nakita ni Eli na nawala ang kinang at liwanag nito. Pero nang ibinalik na ni Juana kay Eli ang matcha, ay muli naman itong nagliwanag. Nakita mo na, Eli? Hindi siya nagliliwanag sa akin. Pero sa'yo, nagliwanag siya. Patunay lang na ikaw ang pinili ng matcha. Nga no? Ang galing mo naman, Juana. Syempre, ako yata si Juanang Albularia. Tinawag na naman ni Narda si Eli. Kaya naman, nagpaalam na ito kay Juana. Paano, Juana? Uwi na kami ha. Salamat sa payo tungkol sa matcha. Walang anuman, Eli. Pero mas mabuting walang makakaalam na may matcha kang taglay. Ilihim mo lang yan, Eli ha. Sige,
Hindi ko sasabihin sa iba, Wana. Lumakad na nga si Eli, Narda at Mina pauwi matapos sila makapagpasalamat kay Aling Bebang. Ang saya talaga pag fiesta, ano? Ang daming pagkain. Oo nga, Mina. Ang sasarap pa ng pagkain. Masarap magluto ni Tia Bebang. Mabuti naman mga bata at nasiyahan kayo. Apo, Nay. Tapos lagi magkaibigan pa kami ni Wana. Oo nga. Ang kulit niya, no? Palagi sila nagpapangay ng nanay niya. Oo nga eh, pero kahit ganoon sila, halata naman na mahal nila ang isa't isa. Mabuti pa sila. Ay, yung mga magulang ko, hindi ko na nakakausap. Palagi na lang silang abala. Intindihin mo na lang sila, Mina. Abala kasi sila sa paghanap buhay. Abala nga sila sa hanap buhay, pero napapabayaan na naman nila ako. Huwag ka nang malungkot, Mina. Basta pag may kailangan ka, narito lang kami ni Nanay para sa'yo. Salamat, Eli. Pinagpatuloy na nga nila ang kanilang paglalakad at nang marating na nila ang bahay nila Mina ay iniwan na nila ito. Lumakad na pauwi ang mag-ina at nakarating naman sila ng kanilang bahay ng maayos at walang naging problema. Lumipas sa mga araw ay wala namang naging problema sina Eli. Hanggang sa isang araw ay walang pasok. Pumunta si Mina sa pwesto nila Eli sa palengke na umiiyak. Oh, Mina? Bakit? Anong problema? Kasi sina nanay at tatay ko, umuwi ng isang araw, namumutla sila, tapos may mga pantal sa mga likod ng katawan nila. Ang sabi ni Tia Rosenda, binarang daw sila. Naririnig ko ang ayak nilang dalawa na nasasaktan, kaya naawa ko sa kanila, Eli. Ano? Binarang ang mga magulang mo, Mina? Apo, Aling Narda, magpapahanap nga po ng albularyo si Tia Rosenda, kaya po makikiusap sana siya na samahan niya daw po muna ako sa bahay kung pwede po. Kasi wala po akong kasama. Hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Babayaran niyo na lang daw po kayo. Nay, samahan po natin si Mina. Oo anak. Mina, sasamahan ka namin. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi niya na kami bayaran, andito na naman si nanay-naning para magbantay sa pwesto namin. Salamat talaga po, Aling Narda. Huwag ka nang umayak, Mina. Tara na sa inyo. Nay, kayo na muna ho ang bahala dito ha. Sasamahan lang ho namin itong si Mina. Siya sige na, mag-iingat kayo. Ako nang bahala dito. Lumakad na nga ang tatlo patungo sa bahay ni Mina at dito ay sinalubong naman sila ng tiyahin nito na si Rosenda. Narda, pasensya na ha. Wala kasi akong pagbibili ng iba kay Mina. Maaari bang kayo muna ang bahala sa kanya? Aalis lang ako, maghahanap ng albularyo. Malala na kasi ang naging barang sa mga magulang ni Mina. Siguro Rosenda, kami na ang bahala muna kay Mina habang wala ka. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat. Mina, dito ka na muna ha. Apo, Tio, mag-iingat po kayo. Pumasok na nga sila sa bahay at doon ay nakita nila na nakahiga lang ang mag-asawa sa tigi-isang higaan nito. Nakita nila Narda at Eli ang kalagayan ng mga magulang ni Mina. Nangihina na ang mga ito at halos hindi na makatayo at may mga bukol pa sa mga katawan nila lalo na sa likod at may mga gumagalaw pa mula dito. Diyos ko, grabe naman to. Eli, Mina, lumabas muna kayo ng silid. Ako nang bahala muna dito. Pinalabas ni Narda ang dalawang bata dahil napakabaho ng likido na lumalabas sa mga sugat ng mga ito at namimilipit sila sa sobrang sakit. Pinupunasan naman yun ni Narda ng basang bimpo para malinisan. Bagamat nakakapandiri ay tiniis lamang yun ni Narda. Eli, mamamatay ba si nanay at tatay ko? O mong sabihin yun, Mina, gagaling sila kapag nakakita ng albularyo ang Tia Rosenda mo. Paano kung hindi? Ang bilis lang lumala ng sakit nila nanay at tatay. Kahapon, ayos pa sila. Pero ngayon, tingnan mo, wala ka bang kakalalang albularyo, Eli? At dito nga ay naalala ni Eli si Wana, pero hindi niya naman alam kung saan ito nakatira. Pero naalala niyang sinabi ni Wana sa kanya patungkol sa mutya. Mina, alika, samahan mo ako sa kusina niyo. Bakit? Anong gagawin natin doon? Basta, samahan mo na lang ako. Pumunta nga sila ng kusina at dito ay naghanap si Eli ng mantika. Mina, kunin mo ang botelya ng mantika. Pakiusap po. At kinuha nga naman ito ni Mina at ibinigay yun kay Eli. Ano bang gagawin mo dito, Eli? Mina, huwag mong sasabihin to kahit kanino ha. Mangako ka. Ano, Eli? Basta, mangako ka, Mina.
Tayo lang makakaalam nito kahit si nanay hindi ito alam. Kinuha nga ni Eli ang mutya sa kanyang bulsa at pinakita yun kay Mina. At kagaya ni Narda ay ordinaryong luya lamang ito. Luya? Anong gagawin mo dyan, Eli? Kumurot ng luya si Eli at inilagay sa botelya ng mantika, kagaya ng sabi sa kanya ni Juana. Tara Mina, samahan mo ako sa kwarto ng nanay at tatay mo. Lumakad naman ang dalawa, dala ang bote ng mantika. Tama lang din at kakalabas din ni Narda at hinahanap ang dalawa. Mga bata, tingnan-tingnan nyo muna sila. Maglalaba lang ako nitong bimpo, papalitan ng tubig para ipunan sa kanila. Sige po, Nay. Doon po ang banyo, Aling Narda. Lumakad naman si Narda dala ang balde na may tubig na kanyang nilalagyan ng bimpo. Kaya naman pumasok ang dalawang bata sa silid. Dali Mina, patakan mo ng mantika ang likod nila. Sigurado ka ba, Eli? Mina, magtiwala ka sa akin. Sinunod na lamang ni Mina ang sinabi ni Eli at pinatakan nga niya ng mantika ang likod ng kanyang mga magulang at hinaplos ito para malagyan lahat. Samantala, kumurot muli ng luya si Eli at isinubo sa bibig ng mag-asawa. At matapos nilang gawin yon, ay dito nila nakitang nawala ng malay ang mga magulang ni Mina at biglang sumingaw ang mabahong amoy mula sa mga sugat. Dahil isa-isa itong pumutok at nagulat ang dalawa. Dahil bawat sugat ay may lamang mga ipis at namamatay ang mga ito pagkakalabas ng sugat. Wala namang naramdamang sakit ang mag-asawa dahil nawalan nga sila ng malay habang lumalabas sa mga ipis mula sa mga sugat nila. At paglabas ng mga ipis sa sugat ay namangha ang dalawang bata dahil unti-unting nawala ang mga sugat sa katawan ng mga magulang ni Mina at ang tanging naiwan ay bakas lamang dito ng mga namatay na ipis. Eli, nawala ang mga sugat nila nanay at tatay. Ang galing mo naman. Mina, umubra nga ang matya. Tama nga talaga si Juana. Pumasok naman si Narda dala ang bagong bimpo na kanyang nilabhan, pati na rin ang baldeng may tubig. Nang bigla itong magulat dahil sa nagkalat na patay na ipis sa silid. Anak? Mina? Ano nangyari? Saan galing ang mga patay na ipis dito? Sa katawan po ng nanay at tatay ni Mina, Nay. Ano? Teka, bakit biglang nawala ang mga sugat nila? Lumapit si Narda at nagulat nang makitang wala na nga ang mga sugat at ang tanging bakas na lamang ay ang mga naiwang mga patay na ipis. Diyos ko, may himalabang nangyari? Parang ganun na nga, Aling Narda. Salamat naman at hindi na nahihirapan ng nanay at tatay ko. Nasasaktan kasi ako pag nakikita silang nahihirapan. Pinunasan na lamang ni Narda ang mga katawan ng mga ito at nakita nga na wala na talaga mga sugat nila. Napatingin naman ito kina Mina at Eli. Alam niyang may ginawa ang dalawa pero ayaw sabihin sa kanya. Kaya naman hinayaan niya na lamang muna ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, halos magtatakip silim na nang dumating si Rosenda at may kasama ito na isang dalaga. Tia Rosenda, mabutit nandito na po kayo. Oo Mina, kasama ko ng albularyang gagamot sa nanay at tatay mo. Magsasalita pa sana si Mina pero hindi na niya nagawa dahil nagbandali na sila ng dalagang albularya upang matingnan ng nanay at tatay nito. Pero pagpasok nila sa loob ng kwarto ay nagulat sila dahil kalmado nang natutulog ang mga ito. Nilapitan nito ng dalagang albularya at sinuri. Dito nila nalaman na magaling na ang mga ito at natanggal na nga ang barang. Magaling na ho pala sila Aling Rosenda. Wala na ho kayong dapat na ipag-alala. Talaga Luna? Pero, Mina, ano nangyari? Kasi nawala po bigla ang mga bukol sa katawan nila Tia, pati po yung mga sugat. Anong nawala bigla? Napansin naman ng dalagang babaylan sa bibig ng mga ito at may nakita itong luya. Tumingin ito kay Eli na nakatayo sa gilid gamit ang saklay, kaya naman napangiti ito. Alam ng albularya na ito ang gumamot sa mga ito at may taglay itong mutya, pero ayaw itong ipaalam ng bata sa iba kaya naman tinulungan niya ito. Huwag na ho kayo mag-alala, swerte nyo at namatay ang mambabarang na bumarang sa kanila, kaya natanggal ho ang barang. Ganun ba Luna? Oo, huwag ko kayo mag-alala, natutulog lang sila dahil pagod ang mga ito gawa ng barang. Maraming salamat naman kung ganun. Maraming salamat sa iyo Luna. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin dahil wala naman ho akong ginawa eh.
Magpasalamat na lang tayo sa gumamot sa kanila kung sino man yon. Sabay tingin ng dalagang albularya kay Eli at ngumiti ito. Dahil magaling na at ayos na ang mga magulang ni Mina ay nagpaalam na ang albularya. Bago ito umalis ay tinapik nito sa balikat si Eli at ngumiti. Hindi man nagsasalita, alam ni Eli na alam ng albularya na siya ang gumamot sa mga nabarang. Nakita naman yun ni Narda pero hindi na ito kumibo pa. Matapos umalis ang albularya ay nagpaalam na din na mag-ina na uuwi na dahil nga paggabi na nung mga oras na yon. Salamat talaga sa inyo Narda, Eli. Pasensya na't naistorbo pa namin kayo. Wala na kasi kaming ibang mapagkakatiwalaan. Wala kaming malapit na kamag-anak dito. Ayos lang Rosenda, ano ka ba? Ang totoo, malaki din ang tulong nyo sa amin. Lalo na ang pagbibigyan nyo ng bagong saklay kay Eli. Opo, Aling Rosenda. Malaking tulong po sa amin to. Salamat po talaga. Naku, si Mina naman ang bumili niyan. Hindi naman ako. Hindi, sinabi po ni Mina na kayo po ang bumili at ibigay sa akin. Kaya salamat po. Walang ano man yun Eli. Salamat din ulit sa inyo. Paano? Mauna na kami ha? Mina, uuwi na kami. Salamat po ulit Aling Narda. Eli. Umuwi na nga ang mag-ina matapos makapagpaalam. At habang naglalakad pa uwi, ay dito na tinanong ni Narda ang kanyang anak. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Nakita ko, ngumiti din sa yung albularya kanina. Kasi po Nay, ang totoo, ako po ang gumamot sa nanay tatay ni Mina. Ano? Ikaw ang gumamot sa kanila? Paano mo naman ginawa yon? Eto po, dahil po dito sa luya Nay, sa inyo pong paningin ay ordinaryong luya lang po yan. Pero may nakakabit po dyang mutya na tanging ako lang po ang nakakakita Nay. Ano? May mutya kang taglay anak? Pero saan mo naman yan nakuha? Sa paninda po natin Nay, ang totoo, si Juana po ang nakakakita Nay. Yung pamangkin po na Tia Bebang, albularya po kasi yun. Tapos ibinigay niya po sa akin at ako daw po ang pinili ng mutya na maging amo. Hindi naman makapaniwala si Narda sa narinig sa kanyang anak. Pero habang nag-uusap sila pa uwi sa kanila, ay bigla ulit silang nakarinig ng huni ng tiktik. Pero hindi na ito iisa, kundi ay dalawa na. Nanay, may tiktik na naman. Oo anak, pero mukhang hindi itong kapitbahay natin. At iba ang huni niya kaysa sa dati. Muling naaalala ni Eli kung ano ang itinuro sa kanya ni Juana. Nakaya niya ding labanan ang kampo ng dilim gamit ang kanyang mutya. Kaya naman kumuha muli ito ng luya at hinati sa dalawa at pinasubo niya ang isa sa kanyang nanay Narda. Nay, isubo niyo po. Dali. Oh, ha? Bakit anak? Basta Nay, dali na po. Isinubo nga ni Narda ang luya at dito ay may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan na tila bagumaan ito at ilang sandali lang ay may lumundag sa harapan nila na dalawang pangit na nilalang. Isang lalaki at isang babae. Isa yung mga aswang. Nasa harapan na nila ito pero hindi sila magawang makita. Umangil pa ang dalawa at nagwika kung nasaan na umano ang kanilang sinusundan. Bakit umano bigla na lamang nawala? Hinila naman ni Eli ang kanyang nanay Narda at tumabi sila sa gilid at sinenya sa na huwag maingay. Kaya dahan-dahan silang gumilid habang nakatingin sa dalawang aswang. Hanggang sa may isang aswang nga ang dumating at ito nga ay si Aling Matilda. Umangil ito sa dalawang aswang at nagwika na bakit umano sila naririto sa kanyang lugar. Umangil naman ang dalawang aswang na wag umano itong makialam at hinahanap nila ang batang pilay na pumatay sa kanilang ina. Nakikinig lamang si Narda at Eli sa usapan ng mga aswang. At kapwa nagtaka kung bakit hinahanap ng mga aswang si Eli at bakit siya ang pinagbibintangang pumatay sa ina ng mga ito. Sinabi naman ni Aling Matilda na umalis na umano sila sa kanyang lugar kung ayaw umano nila na patayin sila ng matanda. Umangil naman ang dalawang dayong aswang at nagwika na hindi sila aalis hanggat hindi nila napapatay ang batang pilay. Kaya susugod na sana si Aling Matilda sa dalawang aswang nang lumitaw sa gilid nila ang dalagang albularya. Nakikita nito sina Eli at Narda na nasa gilid lamang at hindi ito nagagawang makita ng mga aswang. Hindi nyo na makikita ang bata dahil papatayin ko kayong dalawa. Umangil naman ang dalawang aswang at sinabi na sino naman umano ito at bakit siya nakikialam. Ako si Luna,
ang dalagang albularya. Pasalamat kayo at hindi ko isinama ang kambal. Kung nagkataon, kanina pa kayo namatay. Umangil naman ang dalawa at sinugod si Luna. Pero mabilis na nagpakawala ng orasyon si Luna, kaya biglang napatigil ang mga ito at mabilis na binunot ang kanyang punyal at pinagtatagpas ang ulo ng dalawang aswang dahilan para mamatay kaagad ang mga ito. Tumingin naman ito sa isang aswang na si Aling Matilda at sinabihan na siya na ang bahala sa bangkay ng mga napatay niyang mga aswang. Aling aswang, ikaw na ho ang bahala sa katawan ng dalawang to. Ngumiti naman si Aling Matilda na sige na umano at siya na ang bahala. Alam kasi ni Luna na mabait itong aswang at kumakain ng kapwa niya aswang ito, kaya masasabi nakakampi ito at hindi kalaban. Nang umalis na si Aling Matilda dala ang mga bangkay ng napatay ni Luna na aswang, ay saka lamang ito lumapit sa mag-ina. Ayos lang ba kayo? Nakakita mo kami ate? Oo naman no, hindi naman kasi ako kampo ng dilem, kaya nakikita ko kayo. At isa pa, albularya din ako. Maraming salamat sa pagpatay sa mga aswang. Luna ho ang pangalan ko, Ale. Salamat sa iyo, Luna. Maaari ka bang maimbitahan na maghapunan sa bahay namin? Sige ho, hindi ko tatanggihan yan. Nagugutom na din ho ako eh. Tayo na po ate Luna. Lumakad na nga ang tatlo patungo sa bahay nila Ilay at dito ay naghanda na ng kanilang hapunan si Narda. Luna, sandali lang ah. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige lang ho ate Narda, mag-usap lang ho kami ni Ilay. O sige, Ilay anak, ikaw muna ang bahala sa bisita natin ha. Apo nay. Habang nagluluto si Narda ay nag-usap naman si Ilay at Luna at dahil malapit lamang naman ang kusina ay nakikinig na din si Narda. Ate Luna, bakit po ako hinahanap ng mga aswang na yun kanina? Eh kasi ikaw ang pumatay sa ina nilang mambabarang Ilay. Ano? Ako po? Oo, dahil sa mutya mo, nagawa mong gamutin ang nanay at tatay ng kaibigan mo, hindi ba? Kaya bumalik sa mambabarang yung ginawa niya. At saka may pinasubukang luya na galing sa mutya mo. Doon sa mag-asawa. Hindi ba, Ilay? Apo ate, yun kasi ang turo ni Wani. Kaya sinubukan ko po. Oo, Ilay. Kapag binarang kasi ng mambabarang ang isang tao, pwedeng bumalik sa kanya ang ginawa niya kapag nagamot mo ito. Ang luya na galing sa mutya mo na pinasubo mo sa mag-asawa ang nagsilbing lason sa mambabarang. Kaya ito namatay. Ganun po ba ate? Eh paano po nalaman ng mga aswang na akong pumatay? At saka paano mo rin nalaman na akong punteriya ate Luna? Siguro nasabi ng mambabarang na yun sa mga anak niyang aswang na ikaw ang may gawa ng paggamot sa mag-asawa. At may kakayahan din kasi silang gawin yun Ilay. Kaya bago siguro yung namatay, nasabi niya sa mga anak niya na ipaghigante siya. Nalaman ko yun nang pauwi na ako kanina. Naramdaman ko na may nagmamasid sa paligid kaya hindi muna ako umuwi. At hinintay ko kayong umakauwi. Hindi din kasi ako sigurado eh kung ang kaibigan mo at ang tiya niya ang puntirya nila o kayo. Kaya nang nalaman ko na sumunod sila sa inyo ay sinundan ko na rin. Ganun palang nangyari? Ang galing mo naman ate Luna. Salamat sa'yo. Ang totoo, kaya mo naman silang labanan Ilay. Hindi ka naman nila nakikita. At malakas kaya ang mutya na taglay mo. Hindi lang panggamot ang kayang gawin ng mutya ng luya. May kasama din itong swerte at kumbate. Kagaya ng ginawa mo na pagkuha ng bahagi ng luya at inilagay sa bibig mo para hindi ka nila makita. Kaya makakalaban ka sa kanila nang hindi nila nakikita. Ang galing pala talaga ng mutya ko ate Luna no? Oo Ilay, kaya ingatan mo yan. Alam kong may pagsubok pang darating sa'yo para subukan ka na. Nagmamayari ng mutya ng luya Ilay. Anong pagsubok naman po yun ate? Hindi ko alam Ilay eh, pero alam ko, kaya mo naman lampasan yon dahil may mabuti kang puso. Lumipas ang ilang sandali at luto na ang kanilang hapunan. Kaya naman, naghapunan na sila. Kumain na tayo Luna. Wow, tortang talong at ginisang sardinas na maraming kamatis. Ang sarap naman ho nito Aling Narda. Kumain ka ng marami Luna, marami akong sinaing. Kami lang naman ang anak ko rito. Dalawa lang ho ba kayo ni Ilay dito Ate Narda? Oo Luna, ayaw kasing iwan ni nanay ang bahay nila. Sayang daw pag walang nakatira. At saka namatay na din kasi ang asawa ko, kaya kami na lang ni Ilay ang magkasama sa buhay. Ah, ganun ho ba? Sige na po ate, kain ka na po. Kakain na nga sana si Luna nang may kumatok
at nagtao po sa bahay nila Eli at pamilyar yun sa kanya. Tao po. Tao po. Parang pamilyar yun sa akin ah. Binuksan ni Narda ang pinto at tumambad sa kanya ang dalawang batang kaidaran lamang din halos ni Eli at kambal ang mga ito. Magandang gabi po. Nandyan po ba ang Tia Luna namin? Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ginagawa niyong dalawa dito, ha? Inahanap ka namin, Tia Luna, kasi nag-aalala kami sa'yo, Tia eh. Ate Narda, mga pamangkin ko nga ho pala sila. Ganun ba? Ang gagandang bata naman ng mga pamangkin mo, Luna. Hali kayo, pasok kayo. Naku, wag na ho Ate Narda. Wag ho kayong papadala sa magaganda mukha ng mga yan. Madudugas ho pareho yan. Wow, tortang talong dara oh. Nga Kara, parang nagutom ako bigla. Ale, pwede po ba kami na makikain? Ang galing niyo ding dalawa, no? Ate Narda, pasensya na ho kayo ah. Eto oh, pasok kayo. Upo kayo rito. Hello, ako nga pala si Kara at eto naman ang kakambal kong si Dara. Ako nga pala si Eli, ikinagagala ko kayo makilala Dara. Kara, kain na kayo? Alik kayo rito. Umupo na nga ang kambal at kumain. Tia Luna, paabot nga ka ng ulam please. Tia Luna, paabot naman po ng kanin. Inabot naman ni Luna ang ulam at kanin sa kambal pero sabay tingin niya dito ng masama. Pero hindi naman ito pinansin ng dalawa at tuloy-tuloy pa rin sa pagkain. Ang sarap naman po nitong tortang talong. Nga Dara. Sige, kain lang kayo ng kain na dalawa. Mabuti na lang pala marami ang sinaing ko, no? Hindi ko alam na kasama mo pala Luna ang mga pamangkin mo. Kahit nga ho ako Ate Narda, hindi ko rin alam kung bakit narito ang mga yan. Oo nga pala, paano sila nakarating dito? Ang layo at ang liblib na tong sa amin ah. Oo nga, mabuti. Nakita niyo ang bahay namin Dara. Kara, madali lang naman hanapin ang bahay niyo Eli. At saka may kapitbahay pa nga kayong aswang dun oh. Nga, maliit na bagay lang sa amin ang paghahanap, lalo na kay Tia Luna. Alam niyo din ba na may aswang kaming kapitbahay? Wag ho kayo mabibigla Ate Narda, Eli. Pero mga aswang nagabunan ng dalawa na yan. Ano? Ibig sabihin, mga aswang sila Luna? Oo, kalahating aswang, kalahating madudugas. Pero bakit sarap na sarap sila sa luto ni Nanay Ate Luna? Yung ginisang sardinas, may bawang yan. At ang tortang talong, may asin din, hindi ba? At alam ko na kontra sa kanila yon. Naku, hindi na umuubra sa kanila ang asin at bawang Eli. Nasanay na kasi sila na kumain ng mga yon. Parang normal na tao na lang talaga sila. Pero yun nga lang, malalakas sila. Ganun ba? Kakatuwa naman ang pamilya niyong Albularia. Ganun ba? Nakakatuwa naman ang pamilya niyo. Albularia ka po Ate Luna, pero may mga pamangkin kayo naman na aswang. Oh, Luna, bakit hindi ka na kumain? Sige lang ho, nawala na ako ng gana sa dalawang tuwi. Matapos kumain ay nagpaalam na sina Luna at ang kambal nitong mga pamangkin kay Eli at kay Narda para umuwi sa kanilang lugar. Paalam na ho Ate Narda, Eli. Mag-iingat ko kayo dito ha at salamat po sa pagpapakain sa dalawang matatakaw na to. Paalam po Aling Narda, Eli. Paalam Eli, sa susunod, isasama namin ang dalawa naming kaibigan pag nagpunta kami ulit dito. Sige Dara, Kara, Tia Luna, paalam po at mag-iingat po kayo pa uwi. Bago naman umalis si Luna, ay iniwanan niya si Eli ng isang maliit na tansong punyal. Eto Eli oh, gamitin mo. Takot ang mga kampo ng dilim sa tansong punyal na to. Tansong punyal? Paano ka naman magagamit to ate? Ipilay po ako. Hindi hadlang ang kapansanan sa pagtulong sa kapwa Eli. Pilay ka nga pero may mabuti ka namang puso. Itago mo ang punyal na yan at balang araw, magagamit mo yan Eli. Salamat po Ate Luna. Eli, pag may nakalaban ka na hindi mo kaya, sabihan mo lang kami ni Dara ah. Kaming bahala sa kanya, bubugbugin talaga namin yun. Oo nga, kaming bahala sa kanya para sa'yo Eli. Paano Eli, pag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa bari namin ah. Kaso, medyo may kalayuan yun mula dito eh.
Maraming salamat po Ate Luna, Dara, Kara. Matapos umalis ang kanilang bisita, ay pumasok na ng bahay nila ang mag-ina para magpahinga na rin. Kinabukasan ay balik naman sa normal ang lahat. Naghanda na para pumasok si Eli sa paaralan nila at kagaya ng dati ay sinabayan ito ni Mina sa paglalakad. Dahil inaantay pala talaga siya nito. Magandang umaga, Eli. Magandang umaga naman, Mina. Inaantay talaga kita para sabay na tayong maglakad. Ganun ba? O kamusta naman ang nanay at tatay mo, Mina? Ayun, nagkamalay na sila, Eli. Pinakulang pala sila ng mga kalaban nila sa negosyo. Mabuti na lang, naggamot mo talaga sila. Ano? Sinabi mo ba sa kanila na akong gumamot sa kanila, Mina? Syempre hindi, Eli. Ang alam nila, yung albularya ang gumamot sa kanila. Mabuti naman, akala ko talaga, sinabi mo eh. Si Tia Rosenda lang ang sinabihan kay Eli kasi hindi ako tinigilan eh. Alam niya kasi pag hindi ako nagsasabi ng totoo. Ano? Alam na Tia Rosenda na akong gumamot sa nanay at tatay mo? Eli, natutuwa nga siya at may ganun ka palang kakayahan. Ang sabi niya nga niya, bakit hindi mo daw gamitin sa panggagamot at marami kang matutulungan kang sakali man. Hindi naman ako manggagamot eh. At saka, sino namang maniniwala sa akin, Mina? Syempre ako, si Tia Rosenda, si Aling Narda. Nininiwala kami sa'yo, Eli. Kaya pag-isipan mo, Eli, tutulungan kita. Sige, Mina, pag-iisipan ko muna. Baka hindi din pumayag si nanay. Gusto niya na makatapos ako ng pag-aaral. Eh di kapag Sabado at Linggo ka manggamot, Eli. Eh di, hindi na ako makakatulong kina nanay at lola pag ganun. Nga pala no, nagbabantay ka pala ng pwesto niya pag wala tayong pasok. Oo, kaya tutulong na lang ako pag kailangan na lang talaga, Mina. Lumakad na nga ang dalawa patungo ng paaralan nila at pagdating nila ay kaagad na ring dumating ang kanilang guro at nag-umpisa na ang kanilang klase. Lumipas sa mga oras sa tanghalian na nila, kagaya ng dati, sabay silang kumain at habang kumakain ng dalawa sa dati nilang pwesto, nakita nila ang isang matanda na nagtitinda ng minatamis at nakita nila na maraming bumibili sa kanilang kaklase kasama na si Linda, ang palaging tumutukso kay Eli. Eli, mukhang masarap yung tinda ng matanda ah. Gusto mo ba yun? Ibibili kita. Wag, Mina, wag kang bumili sa kanya. Ha? Bakit naman, Eli? Basta, parang may kakaiba dun sa matanda. Masama talaga ang kutob ko sa kanya. Ano? Masama ang kutob mo sa kanya? Alika, Mina, pigilan natin sila. Lumakad si Eli patungo sa matandang nagbebenta ng minatamis at paglapit pa lamang nito ay masama na kaagad ang tingin ng matanda sa kanya. Mga kaklase, huwag kayong bumili. At bakit? Bakit naman hindi kami bibili, Eli Pilay? Ay ang sarap nga ng tinda ni Lola. Si Linda, masama ako ko sa kanya. Maniwala kayo. Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Sino ka ba? Bakit mo ba sinisira ng tinda ni Lola? Ikaw, tigilan mo ang mga kaklase ko. Alam ko may masama kang balak. Lalapit sana si Eli sa matanda para idikit sa balat nito ang mutya ng luya, pero hindi na nagawa yun ni Eli nang bigla itong itulak ni Linda. Kaya naman natumba ang batang si Eli at nakita naman yun ni Mina, kaya nagalit ito at sinugod nito si Linda. Silbahe ka talaga, Linda. Sinabunutan ito ni Mina sa kanyang buhok, kaya naman wala na nagawa si Linda kundi ang umiyak at sumigaw ng tama na. Matapang ka ha? Akong kalabanin mo, Linda. Kakalbuhin talaga kita sa ginawa mo sa kaibigan kong si Eli. Aray, Mina, tama na. Tulungan niyo ako. Tumayo naman si Eli at inawat ang kanyang kaibigan. Tama na, Mina. Tama na. Babayaan mo ako, Eli. Tuturuan ko ng leksyon ng silbaheng to. Dahil sa pakiusap ni Eli ay tumigil na si Mina. Kaya naman binitawan nito si Linda na umiiyak na. Dumiting naman ang kanilang guro. Kaya naman pinagalitan sila nito. Mga bata, ano nangyayaring kaguluhan dito? Si Mina po, ma'am. Sinugod po ako at sinabunutan. Ma'am, tinulak niya po kasi si Eli. Kaya natumba. Ito nga po, may sugat po siya sa siko. Kaya ginanti ko lang po si Eli, ma'am. Totoo ba yun, Linda? Kasi ma'am,
Inaaway po ni Ilay ang matandang babae na nagtitinda kanina ng may tamis. Gusto niya pong paalisin. Kasi ma'am, yung matanda kasi na yun. Huwag ka na magpaliwanag, Ilay. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun sa matanda. Kaya ikaw, Linda, sabihin mo sa mga magulang mo na gusto ko silang makausap. Palagi mo nalang inaaway itong kaklase mo Apo ma'am, sige po. Bumalik na nga kayo lahat sa silid-aralan nyo. Pumasok na nga ng silid-aralan ng lahat, pero bago pumasok ay nagpalingalinga pa si Ilay sa paligid dahil bigla na lamang na naglaho ang matanda na nagtitinda kanina ng minatamis. Alam niyang hindi rin ordinaryong matanda dahil uminit bigla ang kanyang mutya. Kaya naman, bumalik na lamang ito ng kanilang silid. Lumipas ang ilang oras at pumatak na ang 3:00 ng hapon. Habang nagtuturo ang kanilang guro, ay dito na nagsiiyakan at namilipit sa sakit ang mga bata na nakakain ng minatamis ng matanda at kabilang na nga dito ang kanilang kaklaseng si Linda. Mga bata, ano nangyayari sa inyo? Hindi na makapagsalita ang mga ito dahil sa sakit ng tiyan, kaya hindi malaman ng guro nila ang gagawin. Kaya naman, humingi na ito ng tulong sa iba pang mga guro. Mga bata, itabi niyo muna ang mga silya para makahiga ang mga kaklase niyo. Tatawag lang ako ng tulong. Dali-dali namang lumabas ang kanilang guro para humingi ng tulong dahil namumutla ang mga estudyante nito. Anong gagawin natin, Ilay? Gagamatin natin sila, Mina? Tulungan mo ako? Sige, pero wag natin gamatin si Linda kasi kalaban natin siya eh. Hindi, Mina. Lahat sila ay gagamatin natin. Dali, kumuha ka ng pitsil na may tubig at saka ng baso. Sige, akong bahala. Tumakbo naman si Mina para kumuha ng pitsil na may tubig. Samantalang si Ilay naman ay inilabas ang mutya ng luya sa kanyang bulsa at lumapit sa mga kaklase na namimilipit sa sakit. Dumating naman ang ilang mga guro at nakita nilang ginagawa ng batang pilay na si Ilay. At para ba na may kung ano nasasabi sa kanila, nahayaan lamang ang bata sa kanilang ginagawa. Inilapag ni Ilay ang kanyang saklay at umupo sa tabi ng kaklaseng si Linda. Konting tiis lang, Linda. Gagamatin kita. Magtiwala ka. Ginuhitan ng pakrus sa noo ni Ilay si Linda gamit ang luya. At mula sa pamimilipit ng sakit ng tiyan ay gumana ang pakiramdam nito at nagagawa ng magsalita pero hindi pa rin ito makatayo. Ayan, Linda. Medyo ayos ang pakiramdam mo. Konting tiis lang at gagamatin kita. Sandali Ang ibang kaklase din natin gagamatin ko. Dahil pilay ay gumapang si Ilay patungo sa mga kaklase nitong masakit ang tiyan at kagaya ng ginawa niya kay Linda ay ginuhitan niya ito ng pakrus sa noo at bigla ding nawala ang pananakit ng tiyan ng mga ito. Ilang sandali lang ay dumating si Mina, dala ang pitsil na may tubig. Tabi muna kayo? Dali! Tabi! Ma'am, tabi po. Elay, eto na ang pinapakuha mong pitsil ng tubig. Salamat, Mina. Ma'am, maaari niyo po ba kaming tulungan? Siyempre naman, Ilay. Ano gagawin namin? Ilabas niyo po muna ang iba naming kaklase. Kumuha po kayo ng pamunas at palte. Sige, Ilay. Mga bata, labas muna kayo sandali. Doon muna kayo sa kabilang silid-aralan. Tumakbo naman ang dalawa pang guro para kumuha ng pamunas at balde. Kagaya ng sinabi ni Ilay. Nang umalis na ang kanilang guro, ay binuksan ni Ilay ang pitsil at kinuha muli ang luya sa bulsa. Kinuha ni Ilay ang maliit na pulang bato na nakadikit sa luya na naging kulay pula. Inalang ba mo tsamo ng luya, Ilay? Ang liit na lang. Mina, pero gagawa lang ulit ako. Hindi naman ang luya na to ang pinakamatya ko, Mina. Ganun ba? Pwede ka palang gumawa ulit? Mina, basta nasa akin pang pinakamatya. Sandali Nakita ni Mina na inilagay na ni Ilay ang luya sa pitsil. Sa mga mata ni Mina at ng iba pa ay ordinaryong luya lamang ito. Pero sa mata ni Ilay ay luyang pula ito dahil naging kulay pula ang lahat ng parte nito. Mutya ng luya, nakikiusap ako sa'yo. Pagalingin mo sana ang mga kaklase kong nalason. Nakita ni Ilay na kumalat sa tubig ang kulay pula na nagmumula sa kanyang luya. At dito ay sinabihan niya si Mina na magsalok sa baso at ipainom sa kanilang mga kaklase. Sige, Ilay, pero ihuli natin si Linda kasi kalaban natin siya. Hindi, Mina, wala tayong kalaban dito. Linda, uminom ka para gumaling ka.
Tumingin pa si Linda kay Eli at nakangiti lamang ito sa kanya. Kaya naman ininom na ito ni Linda at lahat ng kaklase nilang lalason ay pinainom nilang lahat. Sakto naman ang pagbabalik ng mga guro na may dalang balde at ng pamunas. Dali, Mina. Lumayo na tayo. Ma'am, ang balde po. Handa niyo at sisuka po sila. Inilalayo ni Mina si Eli na makatayo at tumabi na sa gilid. Maya-maya lang ay dito na parang nasusuka ang lahat ng mga bata. Unang sumuka ng mabaho at itim na likod si Linda at sumunod naman ang mga iba pa nilang mga kaklase na pinainom ni Eli at ni Mina ng tubig. Pagkatapos sumuka ay dito gumana ang pakiramdam nilang lahat kaya naman bumalik sa dati ang kulay at nawala ang kanilang pamumutla. Diyos ko, ang mga estudyante ko, salamat at naging maayos na kayo. Pinunasan na ng mga guro ang kalat at itinapon ng mga suka ng mga batang nalason. Bagamat ayos na ay lupaypay pa rin ang mga ito dala ng pagod. Kaya sinabi na lamang ng kanilang guro na umuwi na ang iba at sa susunod na araw na lamang ulit sila magkaklase. Umuwi naman ang iba at ang mga nalason. Pinatawag ang mga magulang para sunduin ang mga anak nila. Eli, salamat. Hindi ko alam na marunong ka palang manggamot. Konti lang po. Tinuruan po kasi ako ng lola ko, ma'am. Ganun ba? Mabuti na lang. At walang napano sa mga kaklase mo, Eli. Apo, ma'am. Mabuti na lang po talaga. Eli, patawad. Patawad sa lahat na nagawa ko sa'yo. Ulayin, Linda. Huwag mo nang isipin yun. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Eli, magkaibigan na tayo. Natuwa naman ang kanilang guro dahil bati na ang kanyang mga estudyante. Kaya matapos sa mga nangyari, ay umuwi na din sina Eli at Mina. Ang galing mo, Eli. Napagaling mga kaklase natin. Mina, hindi nga ako makapaniwala na magagawa ko yun eh. Paano mo pala nalaman kung ano mga gagawin mo, Eli? Hindi ko din alam. Kung sana lang kasing pumapasok sa isip ko ang mga gagawin ko. Ganun ba? Ano naman ang gagawin mo ngayon, Eli? Marami ang nakakita sa panggagamot mo. Tsaka na maraming pupunta sa'yo at magpapagamot pag nalaman nila yon. Bahala na, Mina. Sa ngayon, uuwi na muna tayo. Sige, hatid na muna kita sa pwesto nyo. Lumakad na nga ang magkaibigan patungo sa pwesto nila Eli sa palengke. Pagdating nila ay tumambay muna doon si Mina. At eto na rin ang nagsabi kina Lola Naning at Narda ng mga nangyari sa eskwelahan nila. Talaga? Napagaling ni Eli ang mga nalaso ng mga bata? Aling Narda, ang galing nga ni Eli. Natutulala na lang ang mga guro namin sa kanya. Hindi naman, Mina. Sobra ka naman kung magkwento. Hindi, no? Totoo yun. Kita mo nga, sunod sila lahat sa sinasabi mo eh. Ang galing mo naman, anak. Oo nga po, ang galing mo. Pero Nay, marami po ang nakakita ng panggagamot ko. Baka po malaman ng iba, magpagamot po sila sa akin. Nagkatingin na naman sina Lola Naning at Narda sa sinabi ni Eli. Gawin mo kung ano ang nasa puso mo, anak. Susuportahan ka namin. Talaga po, Nay? Salamat po. Niyakap naman ni Eli ang kanyang nanay Narda at ilang sandali lang ay dumating na din ang tiyan ni Mina na si Rosenda at may dala itong merienda. Sinasabi ko na nga ba't andito ang pamangkin kong makulit at pasaway? Ano pang ginagawa niyo po rito, Tia? Di maghahatid ng merienda. Wow, tamang-tama. Nagugutom na ako. Hinatid ko ang mga ito para kay Narda at Aling Naning at Eli. Tapos ikaw ang kakain? Tara sa bahay, doon ka kumain. Ayoko nga, dito muna ako tatambay, Tia. Kainin na lang natin yan lahat dito. Salamat, Rosenda, ha? Nag-abala ka pa. Hindi, ang mga magulang ni Mina ang nagpadala niyan bilang pasasalamat umuno sa inyo sa tulong nyo nung nabarang sila. Wala po yung Tia Rosenda. Alam niyo po ba, Tia? May napagaling na naman itong si Eli sa paaralan namin. Talaga, Mina? Sinasabi ko na nga ba mukhang magiging manggagamot itong si Eli balang araw. Oo nga po, Tia. Ang galing kasi ni Eli. Bakit hindi ka nalang manggamot, Eli? Pag-iisipan ko ba po, Tia Rosenda? Naging seryoso naman ang mukha ni Eli, kaya binago na lamang ni Rosenda ang pinag-uusapan. O siya, kain na kayo. Nagsimula nang kumain ng pamangkin ko. Kain po tayo, Lola Naning? Aling Narda? O Eli? Kuha ka na. Salamat, Mina. Rumina, pagkatapos mong kumain, uuwi na tayo Sige po, Tia. Kumain na nga silang lahat at pagkatapos ay nagpaalam ng umuwi ang magtiya.
Lumipas ang ilang oras ay umuwi na din sila Ilay at Narda, pati na rin si Lola Naning. At ito na ang nagsara ng kanilang pwesto. Pagka-uwi ay nag-asikaso na ng hapunan si Narda. Samantalang si Ilay naman ay ibinaon muli ang mutya nito sa bagong luya. Alam ni Ilay na may bibisita sa kanila mamayang hating gabi at ito yung matanda na nagtitinda ng kakanin na siyang lumason sa kanya mga kamag-aral. Umanda ka sa akin mamaya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa mga kamag-aral ko. Wika ni Ilay habang hawak na nito ang punyal na bigay sa kanya ni Luna. Naghanda si Ilay sa mangyayari nang makita niya na kumalat na ang mutya sa bagong luya na kanyang binaunan nito at pumutol ito ng maliit na peraso at ipinahid ang kata sa kanyang punyal at nagintay. Hindi pinaalam ni Ilay sa kanyang nanay Narda ang mangyayari dahil ayaw niya na mag-alala pa ito. Sa isip ni Ilay ay kailangan niyang matalo o mapatay ang aswang dahil kung hindi ay marami pa itong mabibiktima. Kaya nang lumalim na ang gabi ay nagdakot ng asin si Ilay at inilagay yun sa kanyang bulsa at nang magsimula ng mag-alulungan ng mga aso ay lumabas ng bahay si Ilay. Dala ang kanyang punyal at ang kanyang mutya. Hinintay niya na dumating ang aswang at hindi nga nagtagal ay dumating ito. Nasaan yung malaking baboy pa ito nang pumasok sa bakod nila Ilay. Huwag mo na akong linlangin. Alam ko na ikaw yung tanda. Nakita ni Ilay ang pagbabago ng anyo ng matanda mula sa pagiging isang baboy hanggang sa pagiging isang tao at hindi nga ito nagkamali. Ito nga ang matandang babae sa kanilang eskwelahan pero iba na ang anyo nito. Nagbabaga na ang mga mata at naglalaway. Naglalangis din ang katawan nito na may mahahabang mga kuko. Ilang sandali lang ay dumating din ang kanilang kapitbahay na aswang na si Aling Matilda. May dayo pala dito. Ilay, ginugulo ba kayo ng isang ito? Apo Aling Matilda, pero wag po kayong makaalam. Ako po ang bahala sa kanya. Tumawa naman ang matandang aswang na kalaban nila at sinabing ano naman umano ang magagawa ng isang pilay na kagaya niya. Di, sumugod ka nang malaman mo. Umangal nga ito at hindi na dalawang isip na sumugod kay Ilay. Pero bago pa ito makaabot sa bata ay mabilis na itong sinabuyan ni Ilay ng asin kaya naman nasapol ito at napahiyaw sa sakit. Muli itong umangil at galit na susugurin na sana muli nito si Ilay pero hindi na niya ito makita hanggang sa may biglang bumao na punyal sa tagiliran nito at dito nga ay muling napahiyaw ng matinisang aswang. Dahil hindi niya makita kung sino ang sumasaksak sa kanya. Dahil sa iyo ng aswang ay napabalikwas ng bangon si Narda at hinanap ang kanyang anak na si Ilay. Pero hindi niya ito makita kaya dali-dali itong bumangon sa kanilang higaan at lumabas ng kanyang silid. Ilay anak, nasan ka? Lumabas ng bahay si Narda at dito niya nakita si Ilay na muling sinaksak ng punyalang isang pangit na nilalang kaya naman natumba ito. Ilay, anak! Nanay, wag po muna kayong lumapit. Nakita ni Narda na nakasalampak na sa lupa ang aswang at nakita niya ang anak na wala man lang galo sa katawan. Nang hindi na makalaban ng aswang ay dito na iniluwan ni Ilay ang kanyang mutya kaya naman nagawa na siyang makita ng kalaban. Ano ka ngayon? Yan ang bagay sa'yo. Lumapit naman si Aling Matilda kay Ilay at sinabi na siya na umano ang bahala. Sige po Aling Matilda, salamat po. Hinila na nga ni Aling Matilda ang aswang na kalaban ni Ilay papalayo at dito na din lumapit si Narda sa kanyang anak. Anak, ayos ka lang ba? Apo nay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Wala po akong sugat o kung ano man. Ang galing mo anak, hindi ka lang pala magaling manggamot. Magaling ka din palang lumaban sa mga aswang. Tsamba lang po yun ay, at hindi niya ako nakikita. Kahit na anak, magaling ka pa rin. Natalo mo siya. May kapansanan ka pa niyan na. Matapos kang mapatay ni Ilay ang aswang, ay naging tahimik na ang kanilang lugar. Naging magkaibigan na din sina Ilay at Linda dahil sa ginawang paggamot ni Ilay dito. Tama nga si Mina dahil kumalat sa baryo nila ang ginawang paggagamot ni Ilay sa kanya mga kaklase. Kaya naman dumagsa ang tao sa kanilang bahay para magpagamot sa bata. Sandali lang ho mga kababaryo. Hindi ko pa ho pinapayagan ng anak ko na manggamot. Pero nakiusap ang mga tao kay Narda at ang iba ay nagmakaawa pa na sige na umano. Pumayag na ito nang patingnan sila ni Ilay dahil sa awa din sa iba ay wala na nagawa si Narda kundi ang pumayag.
Isa-isa nilang inayos ang pila ng mga tao na nais magpatingin kay Eli. Pati si Mina ay tumulong na din. Walang lalaktaw sa pila ha. Walang manglalamang. Habang nanggagamot si Eli ay dumating naman si Lola Naning at nakita ang mga tao sa bahay ni Leonarda. Nay, andito ho kayo. Sinuho ang tao sa tindahan natin. Isanara ko muna. Nabalitaan ko nanggagamot daw si Eli. Oho, Nay. Kahit na sinabi ko noon na susuportahan ko siya. Pero natatakot ako na magaya siya sa kanyang ama. Ang mabuti pa, sabihin mo na kay Eli ang totoo, Narda. Tingnan mo, gaano mo maniiwas ang bata. Ay hindi mga ipapagkakaila na may naman na siya sa tatay niya. Yun nga ho ang bala ko, Nay. Sasabihin ko sa kanya mamaya ang katotohanan. Kaya naman wala na nagawa ang mag-ina, kundi ang tulungan na lamang si Eli sa ginagawa nito. Lumibas sa mga oras at natapos na din ang panggagamot ni Eli. Marami ang natuwa dahil gumaling sila mula sa kanilang mga karamdaman. Ang iba ay nagbibigay pa ng pera na hindi naman tinatanggapin ni Eli, kaya ang iba ay nagbibigay na lamang ng bigas, prutas at kung ano-ano pa na pwede nilang magamit. Oh, Eli, ang daming pagkain oh. May bigas, may prutas at mga dilata. Ang Amina, yung iba, nagbibigay pa nga ng pera. Hindi ko tinatanggap. Bakit hindi mo naman tinatanggap? Sayang yun, Eli. Hindi pwede, Mina. Baka mawala ang bisa nang mutya pag tumagap ako ng pera. Ganun ba yun? Amina, ganun yun. Anak, masaya ka ba sa ginagawa mo? Apo, Nay, sobra po. Kasi marami ako natutulungang tao. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun, anak. Bakit po, Nay? May problema po ba? Wala naman, anak. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano po yun? Umupo si Narda sa tabi ni Eli at dito ay sinabi niya ang totoo kay Eli patungkol sa tatay nito. Makinig ka, anak. May sasabihin ako tungkol sa tatay mo. Kaya sana makinig kang mabuti. Ano po ang tungkol kay tatay, Nay? Ang totoo, ang tatay mo ay isang magaling na antingero. Katulad mo, nanggagamot din siya dati. Doon sa dati namin na tinitirahan. Ano po sabi niya, Nay? Antingero at manggagamot din po si tatay? Oo, anak. Pero mga bertud at anting-anting ang ginagamit niya. Palagi niya nga itong dinadasalan noon para lumakas at gumana ang mga yon. Ano po ang nangyari kay tatay, Nay? May nakalaban siyang malakas na antingero din, anak. Naiinggit sa tatay mo. Kaya naman nililang niya ang tatay mo noon at binasag ang mga karga at mga gamit nito. At dahil doon ay hindi matanggap ng tatay mo na nagawa siyang matalo. Kaya palagi na ito naglalasing. Hanggang sa isang araw at tambangan ito ng mga aswang at napatay. Kaya umalis ako sa lugar namin noon, anak. Nasa 1 taong gulang ka pa lang noon. Sa takot na baka balikan tayo ng mga nakalaban ng tatay mo. Kaya nangangamba ako sa kaligtasan mo rin, anak. Yun po pala ang nangyari kay tatay. Kung ganun, Eli, namana mo si tatay mo ang panggagamot. Siguro nga, Mina. Patawad, anak. Kung ngayon ko lang sinabi ang totoo patungkol sa tatay mo. Ayos lang po, Nay. Naiintindihan ko po kayo. Niyakap ni Eli ang kanyang nanay Narda at sinabi na wag na itong mag-alala. Opo kayo mag-alala, Nanay. Hindi po ako magagaya kay tatay. Paano ka naman magagaya si tatay mo? Ang bata-bata mo po para maging lasengga. Tumawa naman sila sa sinabi ni Mina. Kaya naman nawala na din ang pangamba ni Narda para sa kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo, lalong dumami ang nagpapagamot kay Eli. Dahil nga Sabado at Linggo, kung saan walang pasok lang ito, saka ito nang gagamot. Dahil doon ay nakaabot ang balita sa antingero na nakalaban ng kanyang ama na siyang nagpapatay din dito na si Damian. May alaga kasing isang aswang ito na siyang inuutusan ito para paslangin ng mga kaaway niya. Isa kasi itong sakim at ayaw masapawan na tao. Kaya naman kapag nalalaman niya na may ibang magaling na manggagamot ay kinakalaban nito. At nung malaman niya noon na nanggagamot ang tatay ni Eli, ay gumawa ito ng paraan para masiraan ito sa mga tao. At ngayon nga ay nalaman nito na may isang pilay na manggagamot sa kabilang bayan na dinarayo ng iba at pinapunta niya ang kanyang isang alagad na aswang para magmasid sa batang manggagamot. Pero imbes na sa baryo nila Eli ito pumunta, ay sa baryo ito ni Juana nagmasid, kaya nahuli ito ng kaibigang aswang ni Juana na si Mercedes. Kaya naman hindi na ito nakabalik sa kanyang amo, kaya inisip ng antingero na malakas ang pilay na manggagamot. Kaya naman nagpadala muli ito ng alagad
At nagkataon naman na nakasalubong din ito ang kambal na gabunan na sina Dara at Kara na naghahanap ng mutya, kaya din ito hindi na nakabalik sa kanyang amo. Galit na galit ito dahil dalawa sa mga alagad niya ang hindi na nakabalik sa kanya, kaya naisip nito na magaling umano ang batang pilay na manggagamot. Kaya naman siya na mismo ang susubok dito. Nagkunwari itong matanda na may sakit at nais magpagamot sa bata. Kaya naman pumunta ito sa lugar nila Eli. Pero mahaba ang pila ng mga nagpapagamot. Kaya naman, hindi rin ito nagawang matingnan ni Eli. Pero naghintay si Damian at doon na natulog sa lugar. Para kinabukasan ay mauna ito sa pila. Pero hindi niya alam, ay Lunas na kinabukasan. Kaya hindi na nanggagamot si Eli. Kaya naman nasayang lang ang pag-aantay nito sa wala. At umuwi na lamang ito. Nagalit na galit. Alam mo Eli, kawawa yung matanda kahapon. Hindi nakaabot sa panggagamot mo. Talaga? Bakit hindi mo sinabi? Ay di sana, ginamot ko na lang siya. Ayaan mo yun? Baka magalit yung iba pag pinalaktaw mo siya sa pila. Ganun ba? Baka sa susunod na linggo, babalik din yun. Lumakad na nga sina Eli at Mina patungo ng paaralan nila at dahil sa panggagamot ni Eli ay marami itong naging kaibigan sa kanilang paaralan. May nagbibigay pa sa kanya ng mga pagkain at inumin, kabilang na si Linda na dating kaaway nila. Ngayon ay isa na sa mga kaibigan niya at habang kumakain nga sila ay lumapit si Linda sa kanya na may kasamang babaeng buntis. Eli, magandang araw. Nais ko sana kausapin ng Tia Lilia ko. Ikaw ba si Eli? Maaari mo ba akong tulungan? Sinabi kasi sa akin ni Linda na magaling ka daw manggamot. Apo Ali, magaling po yan si Eli. Bakit po? Kasi Eli, baka pwede mo akong tulungan. Ilang araw na kasi akong hindi nakakatulog. Palagi ako nananaginip ng masama. Pwede po bang mahawakan ng pulso niyo, Ali? Sige Eli. Hinawakan nga ni Eli ang pulso ni Lilia at dito ay nagkaroon ito ng balintataw. Nakita niya na may gumagabalang aswang dito. May nangaaswang po sa inyo, Ali? Ano? May nangaaswang sa akin? Apo, at may marka nga po niya kayo. Wala po ba kayong kasama sa bahay niya po? Wala Eli. May trabaho kasi sa malayo ang asawa ko eh. Minsan, itong si Linda lang ang kasama ko sa bahay. Pakiusap, Eli. Tulungan mo ang Tia Lilia ko. Sige, pero magpapaalam muna ako sa nanay ko, Linda. Tapos dun tayo matutulog sa bahay ng Tia Lilia mo para matabay natin ang aswang. Sige, sama din ako, Eli. Ano? Sasama ka? Hindi mo ba narinig na aswang ang kalaban natin, Mina? Narinig? Eh ano naman kung aswang? Di naman ako natatakot sa kanila. Sige, pero magpaalam ko sa inyo, Mina ha? Oo, papayag yun si Tia Rosenda ko. Maraming salamat Eli ah. Sige po, pupunta na lang po kami mamaya sa bahay niyo po, Aling Lilia. Matapos ang kanilang pasok, ay dumiretso na sina Eli sa pwesto nila sa palengke at dito ay nagpaalam ito kay Narda. Pero iba ang naging rason nito. Nay, maaari po ba na dun muna ako matulog sa bahay nila Linda? Gagawa po kasi kami ng project nila Mina at Linda. Ano? Doon ka matutulog kina Linda? Apo, kasama ko naman po si Mina. Project ba talaga ang gagawin niyang tatlo? Apo, Aling Narda, may project po talaga kami. O sige, basta huwag kayo magulo sa bahay nila ha. Hindi po, Nay. Sige na anak, mag-iingat kayo. Salamat po, Nay. Kaya naman matapos makapagpaalam ay pumunta na kaagad sila sa bahay ng tiyahin ni Linda. Pagpasok pa lang ng bakod ay napatakip na kaagad ng ilong si Eli dahil sa langsa ng amoy. Samantala, sina Mina at Linda naman ay wala man lang naaamoy. Bakit, Eli? Hindi ako umadot ha? Lalong hindi naman ako, Eli. Hindi, ang bahay, ang langsa, hindi niyo ba naaamoy yun? Parang wala namang amoy ah. Pumasok na sila ng bakod at lumabas na ang tiyan ni Linda na si Lilia para nga salubungin sila. Salamat at nandito na kayo. Pasok kayo. Pumasok na sila sa bahay at dito ay lalo pang lumangsa ang amoy ng paligid. May marka nga ng aswang dito hanggang sa loob. Ibig sabihin, nakakapasok po siya. Ano? Paano mo naman nalaman yan, Eli? Ang baho po kasi ng loob ng bahay niya po. Anong gagawin natin ngayon, Eli? Maglagay kayo ng asin at mga bawang sa pinto at pintahan namin na. Linda? Sige, Eli. Tara na sa kusina namin na.
Lumakad nga sina Mina at Linda para kumuha ng asin at bawang sa kusina. Pero, paano nakapasok ang aswang dito sa loob ng bahay, Eli? Nagkukunwari lang po siguro na tao yun para makapasok dito po sa inyo. Sino po ba ang bisita niyo dito palagi? Wala naman. Si Aling Diday lang naman ang pumupunta dito at nagdadala pa nga yun ng ulam. Dito na nga naghinala si Eli kay Aling Diday. Aling Lilia, huwag niyo pong sabihin na may kasama kayo dito pag pumunta si Aling Diday. May duda ako na siya yung aswang. Ano? Si Aling Diday ang aswang? Apo, malalaman niyo po yun mamaya. Pag hindi po siya nakapasok sa bahay niya pag niyaya niya po siya. Dumating naman si Mina at Linda na dala ang asin at bawang na pinapakuha ni Eli sa kanya. Isabit niyo sa pinto at pintana. Isinabit nga ito ng dalawa at pagkatapos ay pumunta ulit sila sa kusina para mag-init ng tubig at kumurot ng mutya ng luya si Eli at inilagay sa tubig. Tulungan niyo akong dalawa, Mina. Linda, ipunas natin sa paligid ng bahay ito pag lumamig para matanggal ang marka ng aswang. Yun nga ang ginawa ng tatlo at habang nagpupunas ang tatlo ay biglang may tumawag sa labas ng bakod nila Lilia at ito nga ay si Aling Diday. Kaya naman sinenyasan ito ni Eli na papasukin umano ito sa loob ng bahay. Oh, Aling Diday, magandang hapon. Haliho kayo. Pasok. Wag na Lilia, ihahatid ko lang sana itong ulam sa'yo. Hindi ho Aling Diday, may ibibigay din ho akong ulam sa inyo eh. Pumasok na lang ho kayo, nagluluto kasi ho ako. Pero ayaw pumasok ng matanda at dahil ayaw ding lumabas ni Lilia ay dito na nagbago ang ekspresyon sa mukha ng matanda na kanina ay nakangiti. Ngayon ay bigla itong nakasimangot na. Ikaw na nga ang binigyan, ayaw mo pa. Kung ayaw mo, di wag. Sabay alis nito papalayo, dala ang kanyang ulam. Nagulat naman si Lilia sa inasal ni Aling Diday at dito ay nakumpirma ni Eli na aswang nga ito. Sabi ka na aswang nga si Aling Diday. Totoo palang sinabi mo Eli? Hindi ko akalain na aswang pala si Aling Diday. Apo, tsak babalikin mamayang gabi at nabista mo na siya. Alam na niya kasi na natanggal na ang marka niya kaya hindi na ito mag-aantay ng kabuhanan mo Aling Lilia. Anong ibig mong sabihin Eli? Pinapataba kasi ni Aling Diday ang bata sa tiyan mo Aling Lilia kaya dinadalan ka niya ng pagkain palagi. Pero ngayon nabistada mo na siya, pipilitin na niya kunin ng bata sa tiyan mo. Hindi ba payag na masayang lang ang pagod niya sa'yo? Anong gagawin natin? Aabangan natin siya mamaya, Mina. Sige, aabangan natin siya. Maaga nga silang naghapunan ng oras na yon at maagang nagligpit para matulog na gaya ng sinabi ni Eli sa kanila. Para sa ganoon ay akalain ng aswang na maaga nga silang natulog kaya ganun nga ang ginawa ni Lilia. Linda, samahan mo ang tia Lilia mo sa kwarto. Ay kahit anong makita mong nilalang, sabayan mo ng asin ha. Sige Eli. Mina, dito lang tayo sa sala mag-antay. Kaya naman naghintay nga sila hanggang sa lumalim ang gabi at dito ay nabagot pa si Mina dahil sa tagal. Ang tagal naman ng aswang na yun magpakita Eli. Ganun talaga Mina. Pero ilang sandali lang, bigla nang nag-alulungan ng mga aso at dito ay bigla nang may malaking baboy na pumasok sa bakod nila Lilia. Ala, may baboy Eli Ulihin natin at ipatabas sa may-ari. Hindi Mina, yan na nga yung aswang. Oh, ha? Baboy ang aswang? Akala ko'y pangit na nilalangin Eli. Tinan mo, nang nakatawad Mina para makita mo ang totoo niyang anyo. Ginawa ngayon ng batang si Mina at tiningnan ang baboy ng nakatuwad at dito niya nakita ang isang pangit na nilalang na gumagapang ng nakadipa at dahil sa takot ay hindi na ito nakagalaw. Mina, ayos ka lang ba? Ang pangit niya Eli, nakakatakot. Sabi sa'yo Ano gagawin natin? Dito ka lang, ako nang bala sa kanya Mina. Manood ka lang dyan. Kumuha si Eli ng mutya ng luya at isinubo ito at pagkatapos ay lumabas ito ng bahay. Isinara kaagad ni Mina ang pinto at muling sumilip sa siwang. Dito ay nakita niya si Eli na papalapit na sa baboy. Nagtaka naman si Mina dahil tila ba hindi ito nakikita ng nilalang. Nang makalapit na nga si Eli ay bigla niyang sinaksak sa binti ang aswang kaya naman napahayaw ito. Biglang nagwala at hinahanap kung sino ang sumaksak sa kanya.
pero hindi niya ito makita. Sa paningin ni Mina ay nakikita niya si Eli na sinasaksak ang malaking baboy at umikot pa ito sa kabila at muling sinaksak ang nilalang. Kaya dito na ulit ito napahiyaw. Dahil 2 binti na niya ang may sugat, gawa ng pagsaksak ng tansong punyal, kaya hindi na ito makatayo pa. At dito na nga nagpakita si Eli sa matandang aswang. Ano ka ngayon, Aling Diday? Wala kang pili Kababari mo pa ang balak mga aswangin. Nagulat naman ito nang makita si Eli. Dito na din lumabas ng bahay sina Lilia, Linda at Mina nang makita na hindi na makakalaban pa ang nilalang. Ang sama mo, Aling Diday. Kaya pala ang bait mo sa akin dahil may bala ka palang masama sa anak ko. Eli, bakit hindi mo pa siya tinuluyan? Para makita ng ibang kababari natin at malaman ang totoong pagkatao ni Aling Diday, Mina. Magsasalita pa sana si Aling Diday nang sabuyin ito ng asin ni Mina. Kaya naman, napahayaw ito. Huwag ka na magsalita, Aling Diday. Bukon ka na. Ang sama mo, kababarya mo, tinatalo mo. Oo nga, ang sama mo talaga, Aling Diday. Balak mo pang biktimahin ng tiya Lilia ko pati na rin ang anak niya. Sinabuyan din ito ng asin ni Linda, kaya napahayaw ulit ito. Pero sinabihan na sila ni Eli na tama na umano at hayaan na ang mga tao kung ano ang gagawin nila kay Aling Diday. Hindi nga nagtagal ay pumunta ang mga kapitbahay nila Lilia at nakita nga si Aling Diday at hindi sila makapaniwala dito. Nang makita ng ibang nanay na nakuna ng anak ay biglang nagalit ang mga ito dahil ngayon lang nila napagtanto na naging mabait din pala si Aling Diday sa kanila. At sinabi pang malapit ito sa mga buntis dahil hindi ito nagkakaanak, pero ang totoo ay inaaswang na pala sila nito. Kaya hindi na nakapagpigil ang isang ale at kumuha ng itak at tinaga sa ulo ang matandang aswang. Kaya dito ay namatay ito. At dahil marami na palang nabiktima ang matandang aswang, ay sinunog nila ang bangkay nito. At dahil sa nangyari, muling naging matunog ang pangalan ni Eli na siyang humuli at nagpalabas ng totoong pagkatao ng isa nilang kababaryong aswang. Pumunta naman si Aling Matilda sa bahay nila Narda at nag-usap ang mga ito kasama si Eli. Hay, matagal ko nang sinasabihan niyang si Diday pero hindi nakikinig. Gusto ko na nga sanang magsumbong sa mga pamilya na nabibiktima niya. Ang kaso, baka baliktarin ako kaya wala akong nagawa pa. Oo nga Huwi, pero iba ho kayo Aling Matilda. Mabait ho kayo. Pwede naman kasing kumain ng hayop. Bakit kailangan tao pa? Mabuti nang napatay na ang matandang yon at salot sa baryo natin. Naawa nga po ako sa mga nanay na nawalan ng anak dahil po kay Aling Diday. Siya nga pala, may antangerong matanda ang nagmamasid sa lugar natin. Kilala mo ba siya? Ano ho ang sabi niyo, Aling Matilda? Antingero ho? Oo Narda, baka kasama yun ng 2 sumusunod sa inyo nung nakaraan na tinaboy ko. Diyos ko, hindi kaya si Damian yun? Hindi ko alam. Hindi ako makalapit. Baka matitikan ako. Sino po si Damian, Nay? Siya ang antingerong kalaban ng tatay mo, anak. Yung sinasabi ko sa'yo. Ano po? Ano po ang gusto niya? Bakit po siya nagmamasid? Hindi ko din alam, anak. Kung ano man ang balak niya, Nay, hindi siya magtatagumpay. Masama siyang antingero. Kaya kakalabanan ko siya at ipaghihiganti ko si Itay. Ano? Kakalabanin mo si Damian? Wag anak. Baka mapahamak ka. Malakas siya. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Pero hindi pwede na iiwas silang tayo, Nay. Hihingi ako ng tulong. Kanino naman anak? Sa mga kaibigan ko po. Nakita naman ni Narda ang seryosong mukha ng kanyang anak na si Eli. Ngayon lang niya ito nakita ng ganoon. Kaya natakot ito na baka may mangyayaring masama dito. Opo kayo mag-alala, Nay. Hindi po ako Pangako po yan. Hindi muna naggamot si Eli at may pinuntahan silang 2 ni Mina. Saan ba tayo pupunta, Eli? Sa mga kaibigan ko, Mina? Ihingi tayo ng tulong sa kanila. Sino naman yung mga kaibigan na yun? May malalakas ka bang kaibigan? Mina? Kilala mo din sila. Samantala, sa kalaban naman itong antingero na si Damian ay humingi din ito ng tulong sa mga kakilala nitong panig sa kaliwa. Bukod sa may alaga itong aswang ay may kaibigan din itong mambabarang at may pamilya din na aswang kaya nagpatulong ito sa mga yon para patayin ang anak ng dati nitong kalaban.
Naisip kasi nito na malakas si Eli dahil napatay nito ang pinapadala niyang mga alalay kaya hindi ito naging kampante at humingi na ng tulong sa iba nitong kasama. Samantala, pinuntahan naman ni Mina at Eli ang baryo ng tamad na albularyang si Juana. Pero wala umano si Juana at pumunta umano ito sa baryo sinukuan. Kaya bigo silang makita ito. Kaya naman, pumunta naman sila sa kabilang ibayo sa baryo ng dalagang albularya na si Luna. Pero wala ito at pumunta sa kapatid umano nito na albularya din na si Liway. Kaya ang kamba lamang ang nakausap nito na kanyang nakita sa tindahan na nagmemeryenda. Wala ba si Ate Luna, Kara? Dara? Wala, Eli? Umalis papunta kay Ate Liway at Ate Pepay? Bakit? Magpapatulong sana ako sa kanya. May nagtatangka kasi sa buhay namin ni nanay na isang malakas na antingero. Ano? Antingero? Hindi ba kalaban din ng mga aswang yun? Masama ang antingerong ito, Kara. Siya ang pumatay si tatay ko. Ngayon, kami naman ng nanay ko ang bala ko niyang patayin. Ano? Ay, ang sama naman pala niya. Sige, tutulong kami ni Kari sa'yo, Eli. Oo nga, ginagalit ako ng antingerong yun ah. Ipaghihiganti natin ng tatay mo, Eli. Maraming salamat, Tara. Kara, sila ba ang tutulong sa atin, Eli? Kaidaran lang naman natin sila. Mina, sina Dara at Kara. Siya nga pala, si Mina, kaibigan ko. Hello, Mina. Merienda muna kayo. Baka malayo ang pinanggalingan niyo eh. Aling milagring, biskwit at soft drinks nga po. 2. Eto na Dara ah. Kuya, kumain muna kayo bago umuwi, Eli. Susunod na lang kami ni Dara mamaya. Sige, salamat, Kara. Dara. Matapos magmerienda ay nagpaalam na sina Eli at Mina sa kambal para umuwi dahil nga hapon na rin. O mga bata, sino magbabayad nung kinuha nila? Hindi pa nagbabayad ang mga yon. Kami po. Ganun ba? O sige, 150 lahat. Ilista nyo na lang po muna, Aling Milagring. Wala po kaming pera ngayon eh. Babayaran ka na lang namin pag nagkapera na po kami. Salamat po. Ay nako. Ikaw talaga Milagring. Hindi ka na talaga natuto sa kambal. Ay nako, lista na naman. Balik naman kina Eli at Mina ay ginabi na sila ng uwi dahil nga malayo ang kanilang pinuntahan. Paano, Eli? Dito na lang ako ah. Mag-iingat ka. Salamat, Mina, sa pagsama sa akin. Walang anuman yan, Eli. Nagpaiwan na nga si Mina sa kanila at umuwi na si Eli. Nang malapit na ito sa kanilang bahay ay bigla itong napaalerto nang maramdaman na may mga nakamasid sa kanya. Sino yan? Lumabas kayo? Alam kong nariyan lang kayo sa paligid. Nagulat si Eli nang lumabas si Damian at hawak nito ang kanyang nanay at lola na nakatali at may takip ang bibig. Nay? Lola? Pakawalan mo sila? Nagwika naman si Damian na papakawalan lamang niya umano ang mga ito kung isusuko nito ang kanyang mutya sa kanya. Nakita naman ni Eli na umiiling-iling ang nanay Narda niya hanggang sa nakalas ang takip sa bibig nito. Wag anak, wag. Wag mo ibibigay ang mutya mo sa kanya. Papatayin din niya tayo anak. Nagwika si Damian na kung hindi niya umano isusuko ang mutya ay magiging kagaya umano nito ang nanay at lola niya. Nakita ni Eli na may lumitaw sa gilid nito na 2 aswang at hawak ang patay na katawan ni Aling Matilda. Aling Matilda? Ang sama mo? Pati walang kinalaman? Dinamay mo? Nagwika si Damian na bibilang ito ng 3. Kapag hindi niya hinagis ang mutya niya, ay papatayin niya umano ang nanay Narda nito. Pero hindi pa man nagbibilang si Damian, ay bigla nang itinapon ni Eli ang pulang luya kay Damian, kaya naman napangiti ito. Ay, nakakailangan mo? Pakawalan mo ng nanay at lola ko. Tumawa naman si Damian at sinabi, may isa naman itong salita, kaya kinalas nito ang tali ni Narda at lola Naning. Kaya naman, tumakbo sila kay Eli. Ayos lang po ba kayo, Nay? Ayos lang kami po. Pero bakit mo binigay sa kanya ang mutya mo? Oo nga anak, sana hindi mo na binigay ang mutya mo sa kanya. Ayos lang po yun, Nay. Lola, importante po ay ligtas kayo. Tumawa namang muli si Damian at sinabing papano umanong ligtas. Sinabi niya lang na papakawalan niya ang mga ito pero hindi naman niya sinabi. Nabubuhayan pa niya sila. Napakasama mo talaga, Damian. Nagwika si Damian na masama na umano kung masama. Ngayong nasa kanya na ang mutya ng luya
ay lalo pa itong lalakas. Kaya naman tinawag niya ang mga alagad niyang aswang na kasama nito, pati na rin namang kukulam. Pero walang lumapit sa kanila. Hanggang sa may tumilapong mga ulo papunta sa kanya. Ay na mga alagad mo pangit. Ang hihina naman ng mga yan. Oo nga, di man lang kami pinagpawisan ni Kara. Nakita ni Damian na maging ang mga aswang na pumatay kay Matilda ay napatay na din ang dalawa. Kaya naman mag-oorasyon pa sana ito, pero hindi na niya naituloy. Nang mabilis na daanan ito ni Dara at Kara at pinutol ang kanyang mga kamay gamit ang mahahaba nilang mga kuko. Bigla itong napatingin sa kanyang tiyan at nakita na may nakabaong punyal na sa tiyan nito at nang kanyang tingnan, nakita niya ang unti-unti na paglitaw ni Eli. Peke ang mutya ng luya na hawak mo, Damian. Dahil kahit kailan, hindi gagana sa masamang kamay ang mutya ng luya, kaya ito na ang katapusan mo. Sinaksak muli ito ni Eli sa leeg dahilan para mamatay ito. Mabilis namang nilinis ni Dara at Kara ang lugar para walang makitang mga bangkay at hindi magkaproblema sina Eli. Salamat sa inyo, Dara. Kara, wala yung Eli? Maliit na bagay. Oo nga, tawagin mo lang kami ulit pag kailangan mo ng tulong. Paano? Uuwi na kami? Baka hinahanap na kami ng nanay at tatay namin. Umalis na nga ang kambal at sa wakas ay natapos na rin ang problema ni Eli. Lumipas ang ilang araw, nalaman ni Luna mula sa kambal ang nangyari. Kaya naman, pinuntahan nito si Eli para kamustahin. Nalaman ni Luna na ayos lamang nga ito at nagpatuloy si Eli sa panggagamot at minsan ay binibisita ito ni Luna para turuan na mga nalalaman nito. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Eli. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.